Sa isang lumang simbahan na nakatirik sa gitna ng gubat gaganapin ang kasal ng babaeng si Dahlia. Sa kasal na yon ay naroon ang 3 binata na kaibigan din naman ng babae. Magkakalahating oras na pero wala pa rin si Dahlia sa harapan ng altar. Nababahala na ang iba pero wala silang magawa kundi ang hintayin ang pagdating ni Dahlia. Tingnan niyo yung groom mga pre, mukhang hindi papahuli ng buhay eh. Kahit ako si Dahlia, hindi rin naman ako sisipot sa ganitong kasal. Napilitan lang naman yung kaibigan natin na magpakasal dyan dahil sa tatay niyang baon sa utang eh. Pambirang mukha yan. Pinaglihi yata sa sama ng loob yan eh. Tingnan nyo naman kasi oh. Parang mas madalas pang mag-birthday kaysa maligo eh. Ay nako, ang malas na kaibigan natin kapag natuloy ang kasal na to. Araw-araw siyang may kasamang masama ang muka. Diyos ko, sana naman hindi na tumuloy si Dahlia. Hindi niya naman mahal yung lalaking yan eh. Bukod na sa mayabang pa yan, hindi naman gwapo. Mas pogi pa nga tayo dyan eh. Uy, manahimik nga kayong dalawa. Nasa simbahan tayo tapos ganyan kayo manlait. Hindi naman siya pangit eh. Hindi lang talaga siya gwapo. Langya ka talaga. Kunwari ka pa eh, nalalait ka rin naman eh. Hindi lang ako masyado nagsasalita. Pero kanina pa ako nagdarasal na sana hindi na nga dumating si Dahlia. Ayoko may kasal siya sa isang lalaking kagaya niyan. Ni hindi nga tayo nakakasiguro kung aalagaan nga niya si Dahlia eh. Baka mamaya katawan lang ang habol niya kay Dahlia. Eh ikaw naman kasi, ang haba ng panahon, hindi ka pa umamin kay Dahlia na gusto mo siya. Tingnan mo tuloy ngayon, kabado ka tuloy. Paano kung bigla siyang dumating, eh di wala na, finish na, ikakasal siya. Tapos ikaw, iyak malala. Eh paano naman kasi, torpe ang kaibigan natin. Iyak kasi ang hirap. Kung sino pang pogi, siya pang walang lakas ng loob. Tingnan mo yung groom, ang pangit-pangit, pero makapal ang mukha. Ba't talaga nagagawa ng pera eh, no? Lumalakas ang loob umarap sa babae. Ay nako, dami niyo pang sinasabi. Tulungan niyo na lang ako magdasal na hindi pumunta rito si Dahlia. Pero napalingon sila sa bungad ng simbahan nang makitang bumukas ang malaking pinto. Nanlalaki ang mga mata ni Daniel nang masilayan ng babaeng si Dahlia. Maganda ang suot nitong wedding gown. Lahat ng tungkol kay Dahlia noong mga sandaling yun ay maganda para kay Daniel. Ang hindi lamang maganda para sa binata sa oras na ito ay ang katotohanang matutuloy na nga ang kasal. Yan, kakadasal mo, baliktad ang nangyari. Naku, yari na. Broken hearted is waving the badis. Walang salitang lumabas sa bibig ni Daniel. Habang marahang naglalakad ang babaeng si Dahlia, palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso. Batid niyang sa oras na makarating na ito sa altar, unti-unti nang magiging malabo ang kanyang pag-asa sa babae. Nagkatinginan sila ni Dahlia nang dumating na nga ito sa kanyang harapan. Nakangiti ang babae, pero ramdam ni Daniel na hindi yun dulot ng kasiyahan. Para itong humingi ng tulong sa kanya. Nilibot ni Daniel ng tingin ang buong simbahan. Nakita niya ang ama nitong si Mang Edwin at malapad ang ngiti nito. Sobrang saya na matandang lalaki dahil sa pamamagitan ng kasal na iyon ay mapapawalang bisa na ang utang nito. Naku, nasa harapan na ng altar. Matutuloy na talaga. Ay naku, Jello. Handa mo na mamaya isang kahong alak ha. Babahan ng luha mamaya. Sige, sasamahan ko na rin ng chicharong bulaklak para diretso putok-batok pagkatapos pumutok ng puso. Sige, asarin niyo pa ako. Eh kung tinutulungan niyo na lang ako mag-isip kung paano pipigilan yung kasal na ito. Napakadali lang naman yan eh. Sabihin mo, itigil ang kasal. Napalingon silang lahat nang simulan na ng pari ang seremonya. Habang naririnig ni Daniel na nagsasalita ang pari ay mas lalo siyang kinakabahan. Namamawis ang kanyang palad. Nag-iinit ang kanyang mukha dahil sa kakaibang kaba na nararamdaman. Naninikip din naman ang dibdib niya. Tila hindi niya kayang makita na ikasal ang kanyang matagal nang minamahal na babae. Ngayong nasa harapan na tayo ng Diyos at ng inyong mga kamag-anak, maaari na nating ipakita sa lahat ang simula ng inyong bagong kabanata. Sa hapon na ito, magaganap ang isang kahindik-hindik na kasal. Isang anghel galing sa lupa at isang ewan ko na lang. Nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga sandaling yon.
Hindi nila maintindihan kung bakit ganun ang pananalita ng pari, pero kahit na ganun, nanatiling tahimik ang mga tao. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba si lalaki sa iyong buhay? Sa sobrang hirap ng buhay at sa walang ginhawa? Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito? Meron ka bang sapat na oras para maging honest sa harapan ng altar? Hala, tripping ni Father. Ang ginagawa niya? Bakit ganun si Father? Mas lalong lumakas ang bulungan. Si Mang Edwin na ama ng bride ay parang nakakaramdam na rin ng inis ng mga sandaling yon. Pinipigilan lang ito ng mga katabi nito para hindi lumapit sa altar. Tatanungin kita ulit. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba si lalaki sa iyong buhay sa hirap at sa ginhawa? At kung oo, bakit naman? Po? Oo o hindi. Oo, Bago ka sumagot, hayaan niyo munang magbigay ako ng isang makabagbag damdamin na mensahe. Alam niyo ba na ang pag-ibig ay hindi pinipilit? Hindi ito ginagawang pambayad sa utang ng isang ama. Mawalang galang na ho, Father. Pero ang ginagawa nyo labag sa tunay na gawain ng isang pari Pari ba talaga kayo? Ikaw ba ang ama ng bride? Oo, ako nga ho ang ama. Ako naman ang pare. Kaya maupo ka dyan at hayaan mo kung gawin ang trabaho ko. Mas lalong lumakas ang mga bulungan ng mga sandaling yon. Pati ang groom, parang gusto nang sapukin ang pari na nagsasalita. Uling tanong, Iha. Diyos ko po, tinatanggap mo ba itong lalaking ito na makasama mo habang buhay sa hirap na walang ginhawa? Puro sakit at puro konsumisyon lang ang dalayata nitong lalaki na to. Tinatanggap mo pa rin ba? Umingay na naman sa simbahan, habang ang babaeng si Dahlia naman ay hindi pa rin makapagsalita. Napatingin ito sandali kay Daniel. Hindi na makangiti ang babae, habang si Daniel naman ay pinipilit na lamang umiti, pero ang totoo, parang dinudurog ang puso nito. Pre, tumutol ka na kaya? Oo nga, pre. Uy! Tila hindi na naririnig ni Daniel ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Tanging naririnig na lamang niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi makapagsalita ang ating bride. Alam niyo ba ang sinasabi sa kasabihan na silence means no? Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap na, "Hey! Sinaulo ka bang pari ka? Hindi ganyan ang gawain ng isang paring nagkakasal sa dalawang tao nagmamahalan." Alin? Eto? Nagmamahalan? Mamahalin ng babaeng ito ang lalaking ito? Ganitong itsura? Maayos ka Kapag hindi mo tinapos ng maayos ang kasal ipapakulong kita. Huwag mo ako subukan. Father, sige na po. Ituloy niyo na po. Ayokong pati kayo madamay sa gulong ito. Huminga ng malalim ang pari at muling nanahimik ang simbahan. Nawala na ang mga bulungan. Buong akala nila ay magiging maayos na ang kasal na yon. Pero mas may malala pa palang mangyayari. Sige, mukhang wala na tayong magagawa. Kailangan na lang talaga siguro nating tanggapin na minsan ang mga anghel ay pwede ring makapangasawa ng sigbin. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito sa hirap at ginhawa? Opo. Itigil ang kasal! Nagtataka ang iba sa ginawa ni Jello. Ang akala na marami, may gusto si Jello kay Dahlia. Kahit ang babae nagtataka rin. Lihim naman na nagdiwang ang kalooban ng pare. Sige, tuloy nyo na ulit. Daniel, sumigaw ka na kasi. Ano ka ba naman? Ay, ikaw dyan. Huwag kang mang-trip dito Ipapabugbog kita mamaya kapag hindi ka tumigil. Paano mo nagagawang magbanta sa harapan ng Panginoon? Isa ka bang ama o isa kang masamang tao? Ituloy nyo na kasal. Kanina pa tayo rito Natuon ulit ang kanilang atensyon sa babae. Huminga ng malalim si Dahlia. Pakiramdam ng dalaga, hindi na nga talaga mapipigilan ang kasal na yon. Kaya naman naisipan niya na lamang na sumagot. Opo, Father. Nako, wala na, finish na. Ay, bigay ka ba? Oo raw. Ano lang susunod? Okay. Ikaw, babae, you now kiss the sigbin.
Maglalapat na sana ang labi ng bride at groom pero Stop the wedding! Wow, social English! Di bagay pre, pero ox na. Ay, ikaw Daniel! Ano ba ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Kitang-kita naman na hindi masaya si Dahlia sa kasal na ito. Kaya narito ako para sagipin siya sa kapalaran na nakaabang sa kanya. Wala kang karapatan sa anak ko! Kargador ka lang! Okay, dahil may tumututol, this wedding is dismissed. Eh, saraulo kang pari ka! Dismiss! Ano to? Meeting sa opisina? Dahlia, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan na makulong ka sa isang buhay na hindi mo ginusto. tinulak ni Jello at Janjan ang lalaking si Daniel. Agad namang lumapit si Daniel kay Dahlia. Akmang haharangan pa ang groom pero hinila ito ng paring si Abalos. Huwag ka nang makulit. Yan ang bet kong couple eh. Dahlia, tara na. Iwan na natin ang magulong mundong ito. Hinila na niya ang babae. Walang nakapigil sa kanila palabas ng simbahan. Sakto namang may napada na tricycle sa harapan kaya agad naman silang nakaalis. Naku, wala pala akong pamasahe. Ako nang bahala. Manong, sa Baryo Uno po tayo. Pinahururot ng tricycle driver ang sinasakyan nila kaya hindi na nakahabol pa ang mga nasa simbahan. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin naman sila Daniel sa Baryo Uno. Pumasok sila sa kagubatan. Sandali silang tumambay roon. Makalipas lang ang halos 20 minutos na katahimikan na namagitan sa kanila, biglang dumating si Mang Abalos. Nanlalaki ang mga mata ni Daniel sa kanyang nakita. Oh, si Father to ah. Anong ginagawa niya rito? Hindi siya totoong pare. Ha? Paano hindi totoong pare? Nandun siya kanina, di ba? Nakilala ko lang siya rito sa Baryo Uno. Nakiusap ako sa kanya na magpanggap na pare para lang hindi matuloy ang kasal. Ano? Nasaan yung totoong pare? Nasa likod ng simbahan. Tulog. Pinainom ko ng alak eh. Pambihira. Hindi ko ito inaasahan ah. Pero maraming salamat sa iyo, iho. Hindi ko na kasi talaga kayang pigilan ng kasal kanina. Galit na yung tatay nito eh. Buti na lang umepal ka. Umepal talaga? Hindi masamang umepal minsan. Lalo na kung may buhay kang ililigtas. Tingnan mo ang babaeng ito. Kung hindi ka umepal, baka napangasawa na nito yung sigbin eh. Maraming salamat, Daniel. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ang OA mo naman. Anong utang? Hindi naman ganun kalaki ginawa ko. Niligtas mo ako sa kapalaran na ayaw ko. Ay, ikaw iho. Klas mo no? Ha? Ay, binata na siya. Bilog na utot. Dahlia, paano ba nakilala yung mga ganitong tao? Mamaya na kayo maglambingan ha. Ang mabuti pa, sumama na kayo sa tirahan ko para makapagpalit na ng suot ng babaeng ito. 2 minuto lang silang naglakad ay nakarating na rin sila sa tirahan ng matandang lalaki. Pagdating nila roon, dito na nalaman ni Daniel na isa palang albularyo ang matandang si Abalos. Yeah, dun sa kwarto. Naroon ang mga gamit mo. Pasensya na kayo ha. Nalasing kasi ako kagabi kaya hindi ako nakapaglinis. Ayos lang po. Maraming salamat po. Agad na ring naglakad ng dalaga patungo sa silid para makapagbihis. Napatingin naman ang matandang lalaki sa binata. Sumilay ang ngiti nito na parabang nanunukso. Rashmono, ilang taon ka na ba? Tuli ka na ba? Manong naman, malamang tuli na ako. Nasa tamang edad na rin ako. Pero maganda ang ginawa mo ah. Kawawa naman ang batang yan kung may kakasal lang dahil ipambabayad sa utang ng tatay. Sira ulo yung tatay niya eh no. Biruin mo, payapa ang buhay ng anak niya. Ikakasal niya sa lalaking may pamilyang magulo. Noon pa man, masama na talaga ugali ng tatay niyan eh. Nakakainis palagi kapag nakikita niya ako eh. Lagi ako minamaliit. Ang sarap ipakain sa mga aswang kung totoo lang na meron yun eh. Gusto mo ba ipakain ang ama niya sa aswang? Hindi naman totoo yun. Iho, totoo mga aswang. Akala mo lang hindi. Hindi ka ba maniniwala sa isang albularyo na kagaya ko?
Hindi pa naman kasi kita ganun kakilala eh. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa'yo. Kung sa bagay, may punto ka naman. Pero, ikaw iho, seryoso, mahal mo ba yung babaeng yun, di ba? Ha? Alam mo ba, iho, kapag ang isang lalaki ay pinigilan ng kasal ng isang babae, ibig sabihin nun, may nararamdaman siyang espesyal sa babaeng yon. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Daniel. Natigil na ang kanilang usapan na yun nang lumabas na ng silid ng babae. Oh, paano? Lalabas na muna ako. Bibili lang ako ng pangapunan. Dalia, hanggang kailan ka rito? Hanggang mamayang gabi lang. Pero dito sa baryo lang din na ito ako titira. May lilipatan akong bahay sa bandang gitna. Sigurado ka bang kaya mo? Gusto mo ba akong samahan? Ha? Di ba bawal yun? Mag-asawa lang na nagsasama sa iisang bahay eh. Hindi naman nauso ang ganon. Ang mahalaga naman ngayon, may respetong lalaki sa babae kahit na walang namamagitan sa kanila. Pero ganun kasi ang turo sa akin ng lola ko noong nabubuhay pa siya. Hanggat hindi kayo kinakasal, hindi kayo pwede magsama sa iisang bahay. Kailangan na muna nating magpakasal. Magpapakasal tayo? Hindi nakapagsalita si Daniel. Parang hindi niya rin inaasahan na masasabi niya yon. Mahabang katahimikan ng namayani. Tila may dumaang anghel sa kanilang harapan. Pero binasag na lamang ni Daniel ang katahimikan na yon. I mean, di ba, if ever lang naman, kailangan kasal tayo. Kung sa bagay. Nanahimik na lamang si Daniel sa gilid. Noong mga sandaling yon, alam niya sa kanyang sarili na nakakaramdam siya ng kilig. Hindi niya lamang ito pinahahalata. Lumabas na muna siya para magsibak na lamang ng kahoy. Pero sinundan pa rin siya ni Dalia roon. Hindi ko na alam kung ano mangyayari pagkatapos ng mga nangyari. Sigurado ko, galit na sa iyo ang tatay mo. Kung sakaling uuwi ka sa kanila, tatanggapin ka pa rin naman nila eh. Pero hindi ka na makakaalis doon. Sinasabi mo bang hindi na ako pwedeng umuwi? Pwede pa rin naman kung pipiliin mong mabuhay sa paraang ayaw mo. Ayoko na, nakakasakal na. Gusto ko nang mamuhay ng sarili ko lang. Matagal na ako nagtitiis sa mga ginagawa ni tatay eh. Ako na lang palagi nagiging kabayaran sa lahat ng maling desisyon niya sa buhay. Hindi naman sa kinakampihan kita. Pero tama lang naman na isipin mo rin ang sarili mo. Minsan lang naman tayo mabubuhay sa mundong ito eh. At huwag nating hayaan na pagharian ng iba ang buhay natin. Tayo ang hari at reyna ng sarili nating buhay. Kaya dapat gawin natin ang lahat para mapabuti tayo. Tama ka, Daniel. Kahit na kailan, marunong ka talaga pagdating sa buhay. Isa yan sa mga hinahangaan ko sa iyo eh. Lumaki kasi akong walang mga magulang eh. Si Lola lang ang kasama ko. Pero mula nung mawala siya nitong nakaraang taon, mas marami akong napagtantong bagay. Siguro nga, mas matututo tayo kapag mag-isa na lang tayo eh, no? Sandaling natigil ang kanilang usapan nang merong mapansin ng babae sa gilid ng salangan. Meron kasing bungo doon ng tao. Biglang nakaramdam ng kilabot ang babae. Natatakot ka ba sa bungo na yan? Huwag kang mag-alala. Lahat ng albularyo may ganyan. Sabi kasi ni Lola dati, ang mga bungo na ginagamit nila mangontra din sa mga masasamang espiritu. Kaya tsako, hindi naman kinuha ni Mang Abalos yan para lang gawing disenyo. May dahilan yan. Ibig sabihin, ayos lang yan dyan? Oo, kasangkapan naman yan ng isang albularyo eh. Pero, paano mo ba siya nakilala? Nitong nakaraan kasi, gusto ko nalang tumalon sa ilog. Pero pinigilan niya ako. Tapos, sinabi ko sa kanya ang problema ko. Tapos ayun, nagkasundo kaming dalawa na tutulungan niya ako kapalit ng pera. Kailangan niya raw kasi ng pera para pondohan ng mga halamang gamot na ginagawa niya. Mukhang pabuting tao naman si Mang Abalos eh. Pero aware ba siya sa kayang gawin ng tatay mo? Alam ba niya na bigating tao ang tatay mo? Sinabi ko naman sa kanya lahat eh, pero pumayag pa rin siya. Dalia, ano bang balak mo ngayon sa buhay mo? Mamumuhay ako ng simple.
magpapatulong ako kay Mang Abalos na makahanap ng trabaho. Paano kung ipahanap ka ng tatay mo? Pinaghahandaan ko ng bagay na yan. Kaya nga dito ako sa Barrio Uno para kahit na papaano, malayo ako sa atin. Basta, Dahlia, ano man ang mangyari, narito lang ako palagi para tumulong ha. Kasama mo kami ng tropa. Maraming salamat. Palang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Hindi naman na kailangan. Ang mahalaga lang naman sa akin nasa maayos kang kalagayan. Para saan pat naging magkaibigan tayo, di ba? Makalipas ang ilang oras ay agad dumating na rin ang matandang si Abalos. Pasipul-sipul pa ito nang ilapag ang mga pinamili sa mahabang lamesa sa bakuran nila. Iya, kapag nakalipat ka na sa kabila, wag kang lalabas kapag malalim na ang gabi ha. Merong munti ka ng mabiktima mga aswang dyan eh. Maraming salamat sa pagtulong sa akin Kung wala ka, baka mamayang 10:00 pa ako natapos kakabitbit ng gamit ko. Paano mo nadala to sa bahay ni Mang Abalos? Inunti-unti ko lang. Mapapansin kasi ako ni tatay kapag inisahang hakot ko. Ang galing mo. Wala siyang kamalay-malay na wala na palang laman yung kwarto mo. Sigurado ko bang ayos ka na dito? Oo, mag-isa lang naman ako Kasya naman ako rito. Basta, sabihan mo lang ako kapag may kailangan ka ha. Tutulungan naman kaagad kita. Teka, paano ka nga pala? Sigurado kong galit din sa'yo ang tatay mo. Baka hinahanap ka na rin nila. Wag mo akong isipin. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko Sigurado ka ba? Oo. O sige na, isarado mo na yung pinto. Yung paalala ni Mang Abalos ha. Huwag kang lalabas kapag alanganing oras na. Hindi ko alam kung totoo yung aswang-aswang na yun Pero sundin na lang natin siguro. Tumango na lamang ang dalaga. Kumaway na lamang ang binatang si Daniel nang maglakad na rin siya paalis. Napabuntong hininga na lamang si Daniel. Kung maari niya lang talagang samahan ng babae ay ginawa na niya. Pero hindi pwede. Para sa kanya ay sagrado ang pagsasama ng lalaki at babae sa iisang bubong. Uuwi ka na ba? Oo, dumaan lang ako dito para makapagpaalam. Maraming salamat pala kanina sa masarap na merienda at hapunan Kailangan ko na bumalik sa amin Paano yung tatay ni Dahlia? Bahala na siguro. Ang mahalaga naman nasa maayos na kalagayan na ngayon si Dahlia. Kras mo no? Manong naman, paulit-ulit. Sige na aalis na ako. Sige, ingat. Pero magaling ba akong umarte bilang pare? Oo, magaling kayo. Ang galing nyo ngang mang-asar Natatawa na lamang ang binata ng mga sandaling yon. Naglakad na lamang ito palayo. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin siya sa sakayan ng mga tricycle. 8:00 pa lang naman kaya meron pa rin siyang inabutan na masasakyan. Habang nasa biyahe, lumalakas na rin ang kanyang kaba. Ngayon niya lang naisip ang mga ginawa niya. At ngayon rin lang niya naramdaman ang pangamba. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Mang Edwin. Kilala niya ang impluwensya ng matandang yon. Hindi nagtagal, narating na rin niya ang kanilang baryo. Tahimik na ang paligid. Pasado 9:00 na rin kasi. Sinuyod niya ng tingin ang dinadaanan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang wala naman siyang nakitang tao na may ugnayan kay Mang Edwin. Makapunta na nga rin sa bahay. Bago pa siya makarating sa bahay niya, natanaw niya ang mga taong nasa harapan ng kanilang bahay. Nakita niya roon si Mang Edwin. Galit na pinagsisisipa ang bakod. Noong mga sandaling yon, nawala na siya ng dahilan para bumalik pa sa bahay niya. Nako, malas. Malas talaga. Ay, gagi! Nagulat naman ako sa'yo. Buti naman nasa maayos ka lang nalagay. Kala namin nakuha ka na ng mga yun Okay lang ako. Tulungan niyo nga ako. Kailangan ko na makapasok sa bahay. Nandun yung mga damit at pera ko. Nakikita mo naman, di ba? Nasa harapan sila. Wala kaninang hapon pa yan. Nakabantay na sila dyan. Kaya malabong makapasok ka pa. Ay, nakakainis. Anong gagawin ko ngayon? Nasaan si Dahlia? Nasa Barrio Uno siya. Doon ko na lang din muna. Wala nga akong pera. Saan ako titira? Pahiramin ka na lang muna namin ng pera ngayon. Bukas naman pag wala na sila dyan,
Papasukin namin ang bahay mo. Kukunin namin lahat ng kailangan mo. Pasensya na kayo ha. Naabala ko pa kayo sa problemang to. Ayos lang naman. Di ba nga, kami ang pumilit sa'yo na pigilan yung kasal? Uy, huwag ka nga maingay. Baka mamaya marinig pa tayo rito eh. Umalis na kasi tayo. Hatid ka na namin, pre. Sige, maraming salamat sa inyo ha. Palis na sana sila nang biglang nakasalubong nila ang isa sa mga tauhan ni Mang Edwin. Namukaan sila ng lalaking yun. Tatakpan sana nila ang bibig nito pero huli na ang lahat. Nakasigaw na ito at napukaw na ang atensyon nila Mang Edwin. Tinulak na lamang ni Janjan ang lalaking yon at saka sinimulan na rin nilang tumakbo. Sino bang may balat sa puwet? Malas! Baka si Daniel. Buni meron, pero balat wala no? Mabilis sa mga tauhan ni Mang Edwin. Hinabol sila ng mga yon hanggang sa makarating na sila sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Wala na silang choice kundi ang pumasok na sa loob ng kagubatan. Mas maraming puno kasi roon at madilim. Pabor para sa kanila para kahit na papaano ay makapagtago. Nasundan pa ba tayo? Oo, Gagi. Ayun sila, oh. Huwag kayo maingay. Nakita nilang paparating na ang mga tao. May mga daladalang mga flashlight ang mga yon, kaya nababahala silang baka makita sila. Kaya naman, habang papalapit ang mga yon, pasimple na rin silang naglakad para makalayo. Pero sadyang hindi sila nilulubayan ng kamalasan ng mga oras na yon. Biglang naitutok sa kanila ang ilaw. Ayun ang mga siraulo. Ulihin ang mga yon, lalong-lalo na si Daniel. Kumaripas na naman ng takbo ang tatlong binata. Naghihilahan pa ng damit ang mga ito. Wala na silang pakialam kung may mangilan-ngilan mang tumutusok sa paa nila. Ang tanging mahalaga lamang para sa makakaibigan ay matakasan ang mga humahabol sa kanila. Meron silang natanaw na ilog. Yun lamang ang natitirang daan para matakasan nila sila Mang Edwin. Malakas ang agos ng tubig. Buti na lang ay merong kawayan doon. Ginamit nila ang kawayan para makatawid. Maya-maya lang ay nakatawid na rin sila sa kabila. Tanggalin natin ang kawayan para hindi sila makatawid. Tulong-tulong nilang tatlong inalis ang kawayan. Nang makarating na sila Mang Edwin sa ilog, gigil na gigil ang mga yon nang makitang wala na silang matatawiran. Walang iyakan lalaki ka! Sabot din na anak ko! Kakaswa kita ng kidnapping! Anong kidnapping pinagsasabi mo? Sumama sa akin ang anak mo, no? At tama lang naman na pinigilan ko yung kasal kasi magiging kalbaryo lang naman ang buhay ni Dahlia. Wala ka na pakialam kung ano ang mangyayari sa buhay niya. Hindi ka naman niya kaano-ano ah. Kargador ka lang naman. Kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi na babalik sa iyo anak mo. Hindi mo siya magagamit para ipambayad sa mga utang mo. Walang iya ka talaga, siraulo ka. Kapag nahuli kita, ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Hindi na sinagot pa ni Daniel ang sinabing yon ng matandang lalaki. Nagmamadali na lang siyang makaalis. At dahil napalayo na sila sa tamang daan, hindi nila alam ngayon kung paano sila pupunta sa Baryo 1 ng mas mabilis. Naku, nasa gubat tayo ngayon. Saan ang daan? Walang tsak na direksyon tong nilalakad natin. Saka, nag-iingay ka dyan, kaya manahimik ka na lang. Baka mamaya niyan makabulabog ka ng elemento. O kaya naman, baka may aswang dito. Ikaw talaga ipapakain ko. Wala namang aswang dito sa atin eh. Baka siguro sa ibang baryo meron. Kahit saan pwede magkaroon ng aswang, no? Depende kung saan nila gusto magtago. Ano naman ngayon kumapadpad ang mga aswang dito sa atin? Anong ngayon? Mababangis sa mga yon, no? Nananakit sila ng tao. Kakayanin naman ng tao yun. Ano pang silbi ng mga barumbado at tambay sa baryo natin, di ba? Uy, tigilan nyo na nga yung mga aswang-aswang na yan. Hindi naman totoo yan eh. Hindi ka pala naniniwala sa aswang, ano? Maniniwala lang ako kapag mismong mga mata ko na nakakita. Pero kung sabi-sabi lang, sa akin yan. Sana nga may makita tayong aswang habang naglalakad tayo dito sa gubat eh. Para naman maniwala ka na rin na totoo mga aswang. Oo, sige, pagdasal mo na sana may makita tayong aswang para maniwala na ako sa mga kalokohan ninyo. Baka naman kapag nakakita na tayo, ikaw naman ang unang tumakbo, ha? Ako? Tatakbo? Siguro sa tao takot ako. Pero sa mga ganyan, manigas sila.
Tapang ni tropa. Tingnan natin kapag nakakita talaga tayo ng totoong aswang. Nagtatawanan pa sila ng mga sandaling yon. Hindi nila alintana ang dilim na kanilang tinatahak. Nalilibang sila sa kanilang mga pinag-uusapan. Kaya kahit na liblib ang kanilang dinaraanan, wala naman silang nararamdamang takot o pagkailang. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang makarating sila sa isang malawak na kapatagan. Paritong dating taniman ng palayan. Pero nagtataka sila sa nakikita nilang tila may mga putol na puno roon. Nung una, hindi nila yon pinansin. Buong akala kasi nila ay lehitimong puno lang. Pero nang papalapit na sila roon, saka na nila napagtanto kung ano ang mga naroon. Gagi, hindi mga putol na puno to. Kalahating katawan nito ng mga manananggal. Hindi makapagsalita ang lalaking si Daniel sa mga sandaling ito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Nasa halos 10 kalahating katawan ng mga manananggal ang naroroon. Hindi niya alam kung papaanong nangyaring naiwan ang katawan roon. Isa lang ang alam niya sa puntong ito. Naniniwala na siya na totoo ang mga aswang. Aswang? Aswang ang mga yan? Oo, aswang nga. O ano, naniniwala ka na ba? Mukha ka nang natatakot oh. Kailangan na nating umalis dito. Baka mamaya malaman nilang narito tayo. Ang sabi nila, kapag ibabang katawan lang ang kaharap mo, hindi ka raw mararamdaman ng mga aswang. Kaya naman, meron ako naisip. Ano naman ang naisip mo? May naisip akong trip mga pre. Eh di ba sinasabi nyo kanina na delikado ang mga aswang? Eh bakit narito pa tayo? Uy, takot siya. Takot ka no? Anong takot? Iniisip ko lang yung kapakanan natin. Dito ka lang pre. Ikaw Jello, sama ka sa akin. Lapitan natin. Ano ba kasing gagawin natin? Sabi nila, naninipa daw ang mga yan. Ang gagawin natin, pagtatabi-tabihin natin ang mga kalahating katawan na yan. Tapos, kukurti natin isa-isa para magtadyakan sila. Sila ulo. Pwede ba yun? Kaya nga gawin natin para malaman natin kung posible o hindi Kapag tayo napahamak dyan Dami talaga nitong alam na kalokohan Diyan ka lang pre, bawal dito mga takot. Di ako takot no. Agad na lumapit ang 2 binata sa mga kalahating katawan ng manananggal. Nakikita pa nilang gumagalaw ang paa ng mga yon, pati na rin ang bituka na nakalitaw sa bewang. Pero hindi nila yon pinagtuunan ng pansin. Walang nararamdamang takot ang 2. Binuhat nila ang isang kalahati. Sinunod naman nila ang iba. Nang mapaglapit-lapit na nila ang mga yon, kinurot nila sa binti lahat. Mabilis silang lumayo. Halos mamatay sila sa kakatawa nang makitang nagtatadyakan ng mga kalahating katawan. Kahit si Daniel na halata namang natatakot, napahagalpak din ng tawa. Pinagtripan nila ang kalahating katawan ng mga manananggal. Hindi pa nga sila nakontento. Tinadyakan nila ang mga yon. Nagtumbahan ng mga yon at hirap na makabangon. Pero wala pang 5 minutong ginagawa nila yon, may narinig silang kakaibang ingay mula sa kung saan. Gagi, mukhang pabalik na sila. Kailangan na natin makaalis dali. Anong makaalis? Magtatago muna tayo. Titingnan natin kung anong reaksyon nila. Hinila ni Janjan si Daniel patungo sa sulok. Ilang sandali lang, nakita na lang nila ang mga manananggal na naging buo na ulit ang katawan. Nag-away-away ang mga yon sa pag-aakalang sila rin ang kumurot sa binti ng isa't isa. Pigil na pigil naman ang tawa ng 3. Hindi sila maaaring tumawa ng malakas dahil maririnig sila. Umalis ang manananggal. Hindi sila nakita ng mga yon. Kinabag na sila sa kakatawa. Hindi naman pala nakakatakot yung mga aswang na yan Oo, basta kaya mo lang sumabay sa trip. Kita nyo kung paano nila pagbintangan ng isa't isa? Para silang mga tanga O ano, gawin natin uli. Ikaw na lang. Baka mamaya nakachamba lang tayo ngayon na di nila tayo nahuli. Paano kung nahuli na nila tayo sa susunod? Tama si Daniel. Isa pa, hindi naman ito pakay natin Kailangan natin makarating sa Baryo 1. Di sige. Pero nag-enjoy naman kayo, di ba? Pagtripan mo ba naman yung mga aswang Nung sandaling yun, ang naging interpretasyon ni Daniel sa mga aswang ay madali lamang paglaruan. Hindi nakakatakot at hindi naman delikado. Akala niya kasi basta-basta lang ang mga aswang. Sa pagtsatsaga nilang maglakad, nakalabas na rin sila ng kagubatan.
Nasa kalsada na sila at nalaman na rin nila ang tamang daan. Dakong alauna na ng madaling araw na makarating sila sa Baryo 1. Tulog na ang lahat ng tao. Pero kailangan ni Daniel na makausap ang matandang si Abalos. Ito lang ang tingin niya makakatulong sa kanya. Tao po! Tao po! Mga Abalos! Daniel, akala ko ba umuwi ka na? Bakit ka narito? Kasama pa ang mga kaibigan mo Hinahabol kasi ako ni Mang Edwin Parang papatay nila ako. Pwede po bang dito na muna ako? Bukas ng umaga hanap ako na matitirhan dito. Wala namang problema sa akin. O pre, tropa mo pala tong si Pader Oo nga, ikaw yung pare sa kasal nila Dahlia, di ba? Hindi siya totoong pare. Nagpanggap lang siya na pare para pigilan din yung kasal. Kakilala siya ni Dahlia. Kaya pala lakas ng trip Ay, siya nga pala. Albularyo pala si Mang Abalos. Gumagawa siya ng mga gamot. Albularyo pala Di may alam po kayo sa mga aswang. Aba oo naman. Kanina po kasi may pinagtripan kami mga aswang Sa sinabing yun ni Jello ay biglang sumeryoso ang mukha ng matandang lalaki. Pinapasok na sila nito sa loob ng bahay. Binigyan din ng maiinom. Sinabi niyong may pinagtripan kayong aswang? Daniel, ano bang sinasabi ng mga kaibigan mo? Nung hinabol kasi kami ni Mang Edwin, napadpad kami sa gubat. Tapos, meron kaming nakita mga kalahating katawan ng mga manananggal. Nasa 10 yata yung mga yun. Tapos, pinagtabi-tabi nila. Kinurot nila sa binti. Tapos, nagtadyakan yung mga kalahating katawan na yun. Nag-away yung mga manananggal nung balikan nila yung mga katawan nila. Mga siraulo din pala itong mga kaibigan mo Ang saya-saya kaya. Pero, huwag nyo nang uulitin ang ginawa nyo Wala kayong alam kung ano ang kaya nilang gawin. Bakit Delikado po ba sila? Mapanganib ba talaga sila? Hindi nyo man lang ba itinanong kung bakit wala ang kalahating katawan nila roon? Dahil yun sa naghahanap sila ng pwede nilang kainin. At kadalasan sa mga kinakain nila, mga babae o bata. Sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang nagtindigan ng balahibo ng binatang si Daniel. Nakakaramdam na siya ng takot. Kabadong malala si Daniel dahil buong akala niya pwedeng paglaruan palagi ang mga aswang, lalo na ang manananggal. Siguro, swerte kayo kasi hindi nagkataon na yung pinuno nila ang pinagtripan ninyo. May pinuno ho sila? Oo, meron silang pinuno at ang pangalan niya ay Marivic, isang mabangis na manananggal. At ayon sa paniniwala ng mga albularyong kagaya ko, ang matandang aswang na yon ay may angking bilis. Hindi to gaya ng ibang manananggal na pinagtripan ninyo. Kung itong makakatagpo ninyo, baka hindi na kayo nakauwi. Baka naging isang alaala na lang kayo. Isang kwento. Ito kasi si Janjan makulit Gusto mo rin naman Mababangis sila. At kung hindi nyo na itatanong, nalalapit na ang araw na kung saan dadalawin nila ang mga baryo. Mangunguha sila ng mga tao at hindi natin alam kung kailan. Mang Abalos, baka naman tinatakot mo lang kami kaya mo sinasabi yan Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung hindi nyo pa nalalaman. Magmula ngayon, wala nang matitrip ng aswang Itong dalawang kaibigan mo Daniel, dito na muna sila matulog. Baka mamaya madagit pa ng mga aswang to mga ito. Matapos ang pag-uusap na yon, ay naglatag na rin sila ng kanilang banig. Ang matandang si Abalos naman ay hindi na bumalik sa tulog. Nagsalang na lamang ng kung ano-anong halaman ng albularyo. Natatakot na ba kayo sa aswang? Kung buhay natin ang mapapahamak, malamang nakakatakot. Siraulo ka kasi. Sus, tawa rin naman kayo ng tawa Nakakatawa nga. Pero yung panganib naman na pwede nating maranasan, hindi nakakatawa. Basta ako, naniniwala na ako may aswang. Hindi ko na muna iisipin yan. Si Dahlia na munang iisipin ko. Ay, oo nga. Kumusta pala? Nagtapat ka na ba sa kanya? Hindi pa Diyos ko, ang torpe talaga. Pinigilan mo na nga yung kasal tapos hindi ka pa nagtapat. Anong klase ka? Ayoko naman na samantalin yung pagkakataon na magulo pa ang isip niya.
ginagalang ko pa yung pinagdaraanan niya ngayon. May punto naman si tropa. Pero pre, kapag okay na ang lahat magsabi ka na hanggat maaga. Sayang ang panahon. Malay mo, sa iba naman magkagusto si Dahlia. Maganda pa naman si Dahlia. Sexy pa tapos mabait. Matalino. Saan ka pa? Kukuha lang ako ng tamang pagkakataon. Lalakasan ko rin ang loob ko. Napangiti na lamang ang lalaking si Daniel. Mga ilang sandali lang, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, nagising na lamang sila dahil sa masarap na amoy ng puto. Bumangon sila at pagdating nila sa bakuran, katatapos lang palang magluto ni Mang Abalos. Napangiti rin si Daniel nang makita niyang naroon din si Dahlia. Gising na pala mga boarders ko. Kain na kayo rito. Puto na may tableya. Dahlia, kanina ka pa rito? Hindi naman, medyo kararating ko lang. Kumusta ka naman? Ayos naman ako. Nahirapan lang ako matulog. Siguro kasi naninibago pa ako. Sa susunod na araw, mahimbing na yung tulog mo niyan. Sana nga. Kailangan ba muna naming umalis para makapag-usap kayo na maayos? Oo nga, para naman masaulo niyo ang isa't isa. Ay! Uy, para kayong mga siraulo. Hindi na lamang pinansin ni Daniel ang mga sinasabi sa kanila ng dalawang kaibigan. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang kinakain. Maya-maya lang din, umuwi na rin si Janjan at Jello. Naiwan si Daniel doon kasama si Dahlia at Mang Abalos. Noong hapon na yon, kailangan niya makahanap ng matitirhang bahay. Kaya naman, naglakad-lakad sila sa baryo. Merong isang bakanting bahay malapit lang din sa tinutuluyan ko. Ang kaso nga lang, wala pang gamit sa loob. Wala rin papag. Sa ka muna matutulog. Ayos na siguro yon. Sigurado ka ba? Marami pa naman tayong makikita dyan na kung saan makakatulog ka naman na maayos. Ayos na po yun. Para naman malapit lang din ako kay Dahlia. Kung sa bagay, nauunawaan naman kita. Kahit naman ako gusto ko rin namang mapalapit sa mahal ko. Ano po? Ang sabi ko, puntahan na natin yung sinasabi mo. Maliit na bahay lang ang kanilang dinatnan. Kagaya ng sinabi ng dalaga, walang kagamit-gamit sa loob. Pero hindi naman yun naging problema para sa binata. Mamaya, darating naman yung may-ari ng bahay na yan. Kausapin mo na lang siya. O paano? Maiwan ko na muna kayo Naglakad na pali sa matandang lalaki. Dalawa na lamang sila sa harapan ng bahay na yon. Na magtama ang kanilang tingin, nakaramdam ng hiya ang binata kaya tinuon niya na lamang ang tingin sa ibang direksyon. Nakita niyang may matandang babae na dumating. Puti na rin ang buhok nito. Medyo kulubot na rin ang balat pero malakas-lakas pa rin naman. Ano bang may paglilingkod ko sa dalawang magkasintahan na ito? Hindi po kami magkasintahan. Kaibigan ko lang po siya. Opo, tama po siya. Magkaibigan lang po kaming dalawa. Ano po kasi, pinapaupahan niyo po ba yung bahay na ito? Nagaanap kasi ako ng pansamantala matutuluyan. Oo naman, pinapaupahan ko yan. Kailan ka ba lilipat? Kung pwede lang sana ngayong araw na. Wala kasi ako matutulugan Wala naman din problema. Kapag nabigay mo na ang bayad pwede ka nang lumipat kaagad. Malapad nang umiti ang matandang babae sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay parang nakaramdam ng kakaiba si Daniel sa ngiting yon. Para bang mahiwaga ito. Pero binaliwala niya yon. Inisip niya na baka ganun lang talaga ang matanda. Binigay na niya ang pera pagkatapos nila mag-usap. Umalis na rin naman ang matanda. Pumasok na rin siya sa loob para tingnan ng kanyang hihigaan. Maayos naman at malinis. Mamaya dumaan ka sa akin Pahiramin na muna kita ng banig. Nako, maraming salamat Mabilis na lumipas sa mga sandali. Agad na sumapit ang kinagabihan. Naninibago ang binatang si Daniel sa kanyang bagong tirahan. Hindi kasi siya sanay na sa lapag natutulog. At mas lalong hindi siya sanay na walang gaanong gamit sa bahay na yon. Dakong 10:00 ng gabi ay nakapaglatag na siya ng banig. Balak niyang maagang matulog para sana makahanap ng bagong trabaho kinabukasan. Sa mga unang araw ni Daniel doon,
masasabi niyang nahihirapan pa siya. Pero sa mga sumunod na araw, unti-unti na rin siyang nasasanay sa bagong sistema ng kanyang buhay. Ang mahalaga naman kasi sa kanya ay malapit lang siya sa babaeng si Dahlia. Kumusta naman kayo sa atin? Hindi ba kayo ginugulo ni Mang Edwin? Hindi naman. Mukha kang hindi naman niya kami nakilala nung hinahabol nila tayo eh. Malabo kasi mata na matandang yun. Pero ikaw, kumusta ka naman pala rito? Eto, ayos naman. Nakakapag-adjust na. May extra na muna ako rito sa pangingisda. Yun yung pinakakakitaan ko ngayon dito. Kailangan mo ba ng pera? Hindi na. Nakakahiya na, no? Marami na kayong naitulong sa akin. Pero kung bibigyan niyo ako, tatanggapin ko din naman. Baka magtampo kayo eh. Bawal daw magtampo sa grasya. Sus, kunwari ka pa no? Pwede ba dito kami matulog mamaya? Para naman may kasama ka? Oo naman, no? Wala namang problema. Bumili ng alak ang dalawang kaibigan niya. Kaya pagsapit ng kinagabihan, naglaklakan sila. Naunang nalasing si Janjan, habang si Jello naman ay pagewang-gewang na rin ang lakad. Si Daniel naman, hindi naman sobrang lasing. Kakaunti lang din naman kasi ang ininom nito dahil hindi naman ito lasinggero. Napapailing na lamang ang binatang si Daniel. Nakaandusay na sa sahig si Janjan at Jello. Hinila na lamang niya mga yon para makahiga na maayos. Bakit ba kasi nagpakalasing ang mga yan? Sinasaktan ba sila ni tatay sa baryo natin? Sabi nila sa akin, hindi naman daw sila inaano ni Mang Edwin. Tiningnan ko rin yung katawan nila at mukha. Wala naman silang pasa eh. Baka namiss lang talaga nila ako kaya sila napainom ng ganyang karami. Sige. Pasok na ako sa bahay ko O sige, sabay na tayo. Punta rin kasi ako sa bahay ni Mang Abalos eh. Hinatid ni Daniel ang dalaga sa mismong tapat ng bahay nito. Nagpalitan sila ng ngiti bago naglakad palayo si Daniel. Walang paglagyan ng saya ni Daniel sa mga oras na ito. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. Hindi mawala-wala ang malapad niyang ngiti habang naglalakad na siya sa daan. Pinuntahan niya ang matandang si Abalos, pero nang dumating siya roon, nakita niyang papalis na ang matandang lalaki. Agad niya itong nilapitan. Mang Abalos, saan kayo pupunta ngayon? Bakit parang sasabak yata kayo sa laban? Wala naman. Mangangaso lang ako para makatipid sa pera. Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Sabihin mo na habang maaga pa. Manghiram lang sana ako ng langis manghilot. Masakit kasi yung paa ko eh. Nakikita mo ba yung aparador na yun sa gilid ng lutuan? Kunin mo dyan. Kulay berde ang takip. Pasensya ka na ha, hindi na kita maasikaso. Kailangan ko na rin kasing umalis. Pinagmasdan na lamang ni Daniel ang albularyo na naglakad palayo. Saan kaya pupunta yun? Masundan nga. Matapos makuha ang langis, mabilis niyang sinundan si Mang Abalos. Nakita niyang pumasok ang matandang lalaki sa loob ng kagubatan. Dito pa lang, masama na ang kutob niya. Nagkaroon na siya ng ideya na baka aswang ang bibirahin nito. Kinakabahan si Daniel para sa kapakanan niya. Pero nag-aalala rin naman siya sa matanda. Kahit kasi kailan lang niya ito nakilala, naging mahalaga na ito para sa kanya. Ang tapang naman niyang aswang ang kakalabanin niya. Matanda na siya tapos mag-isa lang din siya. Sa kanyang pagpapatuloy sa pagsunod, natanaw niyang tumigil na ang matandang albularyo sa tapat ng malaking bato. Pinatay na nito ang daladalang lampara. Hindi malaman ni Daniel kung ano ang ginagawa ni Mang Abalos sa likuran ng malaking bato. Pero naririnig niya na parabang meron itong inaayos. Pag-alis doon ni Mang Abalos, agad din naman siyang lumapit. Pagsilip niya, may nakita na rin siyang bahay na nakatirik sa gitna ng kagubatan. Masama ng kutob ni Daniel, pero mas lalo siyang nabahala nang makita niyang lumapit na doon na matandang si Mang Abalos. Pumasok ito ng bakuran. Nang lumapit pa ng bahagya si Daniel, nakita niya ang kalahati ng katawan ng manananggal na naroon. Hindi nag-atubiling lumapit ang albularyo. Walang ano-ano, tinaga niya ito ng itak ng paulit-ulit. Agad na tumumba ang kalahating katawan. Gagi, baka bumalik na yung ibabaw na katawan. Mapapahamak si Mang Abalos.
Mga ilang sandali lang, lumitaw na ang kalahating katawan ng manananggal. Lumipad yon patungo kay Mang Abalos. Parang aatakin sa puso si Daniel sa kanyang nasasaksihan sa mga sandaling yon. Pero nawala ang kanyang pag-aalala nang makita kaagad na napaslang ni Mang Abalos ang manananggal. Sa sobrang tuwa ni Daniel, nakalimutan na niyang kailangan niya palang magtago. Agad siyang lumapit kay Mang Abalos. Napakagaling niyo naman, Mang Abalos. Paano niyo natalo yung manananggal na yan nang kayo lang mag-isa? Aba, siraulo ka! Bakit ka sumunod dito? Hindi mo ba alam na delikado ang buhay mo rito? Alam ko naman po pero nag-alala kasi ako sa inyo eh. Hoy, makinig ka. Nasa misyon ako. Kailangan ko magawa ang misyon ko ngayon. Misyon? Ayan, deads na eh oh. Tapos na di ba? Nagsisimula pa lang ako. 7 manananggal ang kailangan kong patayin ngayon. Ano? 7? Seryoso ba kayo? Kaya nga dapat hindi ka na sumunod eh. Di, uuwi na pala ako. Hindi na. Dito ka na lang. Delikado kung uuwi ka mag-isa. Lalo na ngayon, oras na ng ronda nila. Total, nandito ko na rin naman na. Sumama ka na sa akin. Ho? Sasama ako? Anong gagawin ko ron? O ito, hawakan mo itong isang itak. Huwag kang gagawa ng sarili mong desisyon kung ayaw mong mapaaga ha. Naku, pambira naman talaga oh. Gusto ko lang naman manood eh. Mapapalaban pa tuloy. Para naman makaranas ka ng totoong laban ng buhay. Hindi yung puro love life ka lang. Pagkatapos ba nito, magiging matapang na ako? Oo, magiging matapang ka na kung mabubuhay ka pa. Parang timang naman to. Sa halip na palakasin niyo loob ko, pinapahinaan niyo pa lalo eh. O sige na, sama mo na ako. Pasukin natin ang bahay. Baka may makuha pa tayo dito na pwedeng pagbasihan kung nasaan ang iba pang mga aswang. Pinasok nila ang bahay ng manananggal. Sa bungad pa lang, sumakit na ang ulo nilang dalawa dahil sa amoy ng kanilang nalalanghap. Napatakip agad ng ilong ang binata. Pero si Mang Abalos ay tiniis na lamang yon. Nakita nila sa bahay na yon ang malalaking garapon kung saan nakalagay ang mga laman loob ng mga tao na naipon ng manananggal. May nakita rin silang mahabang notebook na kung saan nakalagay doon ang mga baryo na kinalalagyan ng mga aswang. Oh, Mang Abalos, sa Baryo 1, meron palang 2 manananggal doon oh. Paano hindi nyo nalaman na meron? Ang mga manananggal kasi ay hindi gaya ng ibang aswang na kayang maramdaman ng pangkaraniwang tao lang. Ang mga aswang na manananggal, para silang tao talaga. Kapag nakanyong tao sila, wala kang makikitang bakas ng pagiging aswang. Veterano pala sila sa pagiging plastic. Ano? Pagiging plastic? Ang ibig ko sabihin, pagpapanggap, pagkukunwari, ganun. Oo. Magagaling silang mandinlang ng tao. Kaya malaking tulong ang mga nakasulat dito. Makakatulong ito para malaman ko kung ano-anong baryo pa ang kailangan kong puntahan. Pero dito sa area na to, may 6 ka palang papaslangin na manananggal, di ba? Oo. Kaya nga ihanda mo yung sarili mo. Ang bihira. Baka mamaya hindi ko na maligawan si Dahlia nito ah. Yun ang gawin mo motivation. Kailangan mo makaligtas para makabalik ka ng buhay. Kasalanan mo yan eh. Sumunod-sunod ka pa kasi sa akin eh. Napapakamot na lamang siya sa ulo. Paglabas nila, sinilaba ni Mang Abalos ang bangkay ng manananggal. Sinunod din nila ang bahay nito. Matapos yun, hindi na nagsayang ng sandali ang dalawa. Naglakad na rin sila para hanapin pa ang ilang manananggal na nakakalat sa lugar na yon. Ibig sabihin, Mang Abalos, trabaho mo na talagang pumatay ng aswang? Oo. Binata pa lang ako, ginagawa ko na rin naman to eh. Ano naman yung sinasabi niyong misyon? May mga kasama ka pa bang iba? Oo, marami kami. Pero magkakahiwalay kami. Nag-iiba-iba kami ng landas para mas madali naming mahanap ang mga aswang. Natatawa na lang ako eh. Noong unang problema ko lang sila Mang Edwin. Ngayon, aswang na rin. Dahil nabanggit mo na rin yung future biyenan mo, sasabihin ko na rin ito sa'yo. Dapat, bantayan mo palagi si Dahlia. Sa ginawa ng tatay niya sa mga manananggal,
siguradong pag-iinitan din si Dahlia. Ano ho? Bakit? Ano bang ginawa ni Mang Edwin? Noong nakaraang gabi, meron akong pinuntahan na bahay. 3 bahay yon na magkakadikit. May malawak silang lupain. Pero ang nakatira doon, mga manananggal. Totodasin ko sana mga manananggal pero dumating si Edwin kasama yung mga tropa niya. Nung una maayos ba ang usapan Tapos nagulat na lang ako. Pinagbababaril ng mga kasama ni Edwin yung mga nasa loob. Pinagbababaril? Grabe naman. Ano ba pinag-usapan nila? Lupa. Gusto nilang bilhin ang lupa. Kaso ayaw ng mga nakatira doon. Kaya pinatay nila. Grabe. Alam ko masama ugali ni Mang Edwin pero hindi ko inakala na kakayanin niyang pumatay. Ang pagkakamali nila, mga aswang ang mga dinali nila. Mga manananggal. At alam mo kung anong nakakabahala. Ano ho? Merong isang nakaligtas sa mga aswang. Nako, hindi mapapahamak yung ibang kamag-anak niya na wala namang kinalaman. Ay nako, sira ulo talaga. Kailangan kong talagang protektahan si Dahlia. Tigil! Bakit to? Yumuko ka! Tago! Manananggal ang isang yon. Bakit tayo nagtatago? Pwede naman nating dalihin agad, di ba? Inaalam ko pa kung nag-iisa lang ba siya sa area na ito. Mahirapan kasi tayo kung marami. Palihim nilang sinundan kung saan nagtungo ang manananggal. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa batis. Sa puntong ito, doble ingat ang kanilang ginagawa. Madilim sa batis. Hindi rin naman sila maaaring magbukas ng lampara dahil madaling malalaman na naroon sila. Pagsilip nila, nakita nilang lalapag na ang manananggal sa pang-ibabang katawan nito. Bago pa mangyari yon, tinira na ni Mang Abalos ng tirador ang manananggal. Kaya naman hindi nito nagawang ikabit ang sarili sa isa pang katawan. Tara, lusob! Madali silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Dahil sa pagkabigla ng manananggal ay sumabit pa ito sa sanga-sanga ng puno. Pero kalaunan ay nakalipad din paalis. Daniel, ikaw dyan sa pangibaba. Ako na sa pangitaas. Teka, sandali! Nagmamadaling makalis sa matandang lalaki. Naiwan si Daniel na hindi alam ang gagawin sa kalahating katawan ng manananggal. Hinawakan niya ng mahigpit ang itak. Akmang tatagain na niya yon, pero laking gulat niya nang bigla siya nitong sipain. Tumumba siya. Dumulas din ang itak nito sa kamay dahil sa pagpapawis ng kanyang palad. Wala ka namang mata, pero bakit parang nakikita mo ko? Ha? Sinubukan niyang kunin ang itak pero lumubog na yon sa batis. Wala siyang magagawa kundi ang palagan na lamang ang kalahating katawan ng manananggal. Malakas ka pala sumipa ha. Tingnan natin kung papalag ka sa gagawin ko. Matapang na lumapit ang binatang si Daniel. Bumelo siya ng malakas at saka sinipa yon sa pagitan ng mga hita. O ano? Masakit ba mabayagan? Walang epekto ang kanyang ginawa. Naglakad lang yon palapit sa kanya. Pero sa puntong ito, mas mabilis na ang lakad. Uy, gagi. Hindi ka nga pala lalaki. Pambirang buhay to. Anong gagawin ko ngayon dito? Takbo lang siya ng takbo nung oras na yon para hindi siya maabutan ng kalahating katawan. Hanggang sa may pumasok na namang ideya sa utak niya. Dinukot niya ang langis na panghilot. Inamoy niya yon at nalaman na maanghang ito. Mabilis na tumakbo ang binata palapit sa kalahating katawan at saka ibinudbod ang langis sa bewang nito. Sa ginawa niyang yon, parang nagdabog yon. Parang batang nagmamaktol. O ano, mapdi ba? Natumbang kalahating katawan na yon at ang hindi na yon makabangon, buong lakas na hinila yon ni Daniel at itinapon yon sa tubig. Lunod ka ngayon. Ay, teka, paano pala malulunod yun wala namang bibig yun. Mas lalong nawindang si Daniel nang makitang nagfo-floating ang kalahating katawan. Pumapadyak pa ito sa tubig hanggang sa makabalik ito sa gilid ng batis. Natataranta na si Daniel kaya pinutol niya ang sanga na nakita niya. Matapang niyang itinarak ang sanga na yon sa mismong bewang. At sa pagkakataong ito, tuluyan nang hindi na gumalaw ang kalahating katawan ng manananggal. Buti naman. Diyos ko, nakaka-stress pala kalaban to. Paano pa kaya yung upper body? Tumayo ng binata at nagmamadali ng sumunod kay Mang Abalos. Naabutan niya naman na matanda.
Ang kaso nga lang, hindi pa rin nito napapaslang ang manananggal. Nahihirapan si Mang Abalos dahil lipad yun ng lipad. Mabuti naman at nakasunod ka na. Napatay ko yung kalahating katawan niya. Sinaksak ko sa beyong ng matulis na sanga eh. Ayos, kung ganon, madali na natin to mapapaslang. Paano? Binalikan nila ang ibabang parte ng manananggal. Sumunod din naman sa kanila ang manananggal nang mapagtanto nito ang kanilang gagawin. Itinali ni Mang Abalos ang ibabang katawan sa puno. Humawak ng gas at posporo ang matandang albularyo. Seryoso? Hostage natin tong 1/2 na to? Ang mga aswang na manananggal, mahalaga sa kanilang kalahati ng katawan nila. Kasi kung wala ito, hindi sila makakapag-anyong tao. Mamamatay sila kalaunan kapag inabutan sila ng umaga na hindi pa sila nakakabalik sa katawan nila. Maya-maya pa, lumitaw na rin ang manananggal. Pagaspas lang ito ng pagaspas ng pakpak. Hindi makalapit sa kanila. Hoy! Hostage namin tong kalahati mong katawan. Kung gusto mo pang mabuhay, bumalik ka rito sa katawan na ito at ituro mo sa akin kung nasaan pa ang iba. Kung hindi ka babalik, susunugin ko to at mawawala ka na ng kalahating katawan. Aabutan ka na ng sikat ng araw. Naintindihan ka ba niya? Oo, nagtatanga-tangahan lang yan. Pwes, kung ayaw mo bumaba rito, susunugin ko na to. Hindi na nagdalawang isip pa si Mang Abalos. Binuhusan na niya ng gas ang pang-ibabang katawan ng manananggal. Sinilaban niya yun sa harapan mismo ng aswang. Gigil na gigil ang aswang. Sa sobrang galit nito, bigla na lamang itong bumagsak. Nangingisay ito nang makita nila. Makalipas lang ang halos 2 minuto, nalugutan na rin ito ng hininga. Oh, ano nangyari? Dahil ba yun sa nasusunog yung kalahating katawan niya? Hindi. Inatake siya sa puso dahil sa sobrang sama ng loob. Ha? Seryoso? Totoo? Oo, yun ang dahilan. Bakit? Akala mo ba hindi nangyayari yun sa kanila? Akala ko kasi wala na silang puso eh. Kasi di ba, kampo na sila ng kadiliman? Ewan ko sa'yo. Wala na to. Susunugin ko na lang din to para sigurado. Sinilaban din ni Mang Abalos ang pang-itaas na bangkay ng manananggal. Agad nilang nilisan ang lugar na yon at pinagpatuloy pa ang paghahanap sa iba. Grabe, ganito pala talaga kahirap ang trabaho nyo, no? Sumasahod din ba kayo rito? Oo, sumasahod din naman. Depende kung magkano matatanggap namin mula sa pinuno namin. Siya kasi ang nakikipag-usap sa lokal ng probinsya. Ibig sabihin, alam ng local government natin na may aswang? Oo naman, sila ang unang nakakalam nun. Alam nila noon pa. Grabe, dami kong nalalaman ngayon ah. Tapusin na lang natin tong pagpapahinga na to. Tapos uwi na rin tayo. Paano yung ibang aswang? Sa susunod na araw na lang muna. Nag-aalala ko sa iyo, baka mamatay ka eh. Buti naman nag-alala kayo. Matapos ang halos 10 minutong pagpapahinga sa gilid ng ilog, mabilis na rin naman silang umalis sa lugar na yon. Mag-aalas 3 na ng madaling araw na makabalik sila sa Baryo 1. O paano? Uwi ka na. Baka hinahanap ka na ng kaibigan mo. Bukas ng gabi, magpapasama ulit ako sa iyo. Hanapin natin dito sa Baryo 1 yung 2 manananggal. Sige po, maraming salamat po Mang Abalos. Kasi nakauwi pa ako ng buhay. Napakaway na lamang si Daniel at saka naglakad na rin patungo sa bahay niya. Bago siya pumasok ng bahay, pasimple niya pang sinilip sa bintana ang dalaga. Siniguro niya lamang kung tulog na ito. Uy, anong sinisilip mo dyan? Naninilip ka kay Dahlia ah. Sira ulo. Saan ka ba galing? Hindi kayo maniniwala kapag sinabi ko. Saan nga? Isinama ako ni Mang Abalos. May pinatay kaming 2 manananggal. Alam mo anong ginawa ko sa ibabang parte ng katawan ng manananggal? Nilunod ko sa tubig, tapos sinaksak ko ng sanga. Nilunod mo? May bibig ba sa puwet yun na para malunod? Ayaw niyo pang maniwala. Kahit itanong niyo pa kay Mang Abalos. Naniniwala naman kami. Tingnan mo kasi may sugat ka yata sa tagiliran, hindi mo nararamdaman. Uy, nga no. Pasok na sa loob. Linisan mo yan, baka ma-infection ka pa. Ano bang gagawin niyo? Mag-iinit ng tubig. Sakit ng ulo namin eh.
Pumasok na lamang ang binatang si Daniel. Habang nililinis niya ang kanyang sugat, namalayan na lamang niya na napapangiti na siya. Sa naranasan kasi niya kasama ang matandang albularyo, pakiramdam niya ay kaya na niyang protektahan ng dalagang si Dalia. Dahil din dito, nagkaroon na rin siya ng interes sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos linisin ang sugat, nakaidlip na ang binata. Nagising lang siya bandang 9:00 na ng umaga. Nakahanda na ang lahat ng pagkain. Naroon din si Mang Abalos at si Dalia. Wow! Bagong gising ang mandarigma ah! Pasensya na, tinanghali na ako ng gising. Hindi tuloy ako nakatulong sa pagluluto. Ayos lang naman. Si Dalia naman kasi ang nagluto ng ulam natin eh. Ang sarap ng luto ni Dalia, pre. Pwede na mag-asawa talaga. Pinagsasabi niyo naman dyan. Daniel, masarap ba luto ko? Ha? Oo, ang sarap. Walang pagbabago. Walang pagbabago? Ibig sabihin, pinaglulutuan ka na niya dati? Ayos! Ang lakas! Baka po hindi nyo na itatanong. Nagpipiknik pa nga po yan dalawa dati. Tapos gumagawa sila ng bahay-bayan. Uy, buwang! Napuno lamang ng biruan at tawanan ng mga sandaling yon ang kanilang usapan. Aminin man ni Daniel o hindi, gusto niya ring tinutokso siya sa dalagang si Dalia. Pero kahit na ganon, wala pa rin siyang lakas ng loob para ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman. Akala ni Daniel ay magiging perpekto na ang araw na yon. Pero hindi niya alam na isang kamalasan pala ang naghihintay sa kanya. 3:00 ng hapon, maagang nawala ang sikat ng araw sa paligid dahil sa nagbabadyang ulan. Nung mga sandaling yon, naisipan ng binatang si Daniel na lumabas ng Baryo 1. Kasama niya si Jello. Kailangan kasi nilang mamalingke. Dahil kinabukasan, piyesta na sa lugar na kinalalagyan nila. Sabi ni Mang Abalos kanina, malapit lang yung palengke rito. Maglilimang minuto na tayo naglalakad dito, wala pa. Ang sabi kasi sa kabila tayo dumaan, hindi dito. Ayaw mo naman kasi, sabi mo may mga aso dun. Ayan tuloy, nakapalayo tayo. Kalalaki mong tao, takot ka sa aso. Ano naman? Wala naman sa kasarian ng pagiging takot eh. May trauma na kasi ako sa aso. Nakagat ba naman ako sa puwet nung bata pa ako eh. Sinong hindi matotrauma? Oo na. Bilisan na lang natin ang lakad natin. Halos tumakbo na sila sa bilis ng kanilang lakad. Pero napatigil sila nang biglang may 2 van na tumigil sa kanilang harapan. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Bigla na lamang silang dinukot. Isinakay sila sa van at tinakpan ng itim na tela ang kanilang ulo. Hindi na nila alam ang sumunod na nangyari nang maramdaman nilang may tinakip na sa kanilang ilong. Nawalan sila ng malay. Nagising sila na nakagapos na sila sa upuan. Nakita ni Daniel ang pamilyar na mukha ng isang matandang lalaki. Noong mga sandaling yon, agad na dumaloy ang kaba sa kanyang sistema. Kumusta ka, Daniel? Balita ko, masaya ka na ngayon ah. Sa mga oras na to ba, masaya ka ba? Gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo. Nararamdaman ko? Galit, yun lang. Bakit? Iniisip mo bang sasabihin ko na natatakot at kinakabahan ako dahil nakuha mo ko? Pambira, sa pelikula ko lang to napapanood ah. Teka, totoo ba talaga nangyayari to? Baka naman may camera dyan ah. Sabihin nyo lang para maka-smile naman ako. Hoy, ikaw. Hindi ka na sana madadamay rito kung hindi ka lang din umeepal eh. Akalain mo yon. Hindi kita pinaghihinalaan at yung isa pa pero kasama ka pala talaga sa tumutulong sa Daniel na ito. Diyos ko. Malamang Mang Edwin, tutulungan ko yan eh. Kaibigan ko yan eh. Siguro di mo naranasan tumulong sa kaibigan kasi wala ka nun. Hoy, hindi ko mo yung bibig mo ha. Nakikita mo yung tubo na yon? Ipapasok ko sa bibig mo yan kapag napikon ako sa'yo. Yun naman si Mang Edwin. Pinibiro lang naman eh. Huling nagbiro sa akin, pinaglalamayan na ngayon. Kaya itahimik mo yung bibig mo. Hayaan nyo nang maging masaya si Dalia. Huwag nyo na siyang kontrolin. Meron din siyang sariling buhay, no? Huwag mo akong sabihan kung ano ang dapat kong gawin sa anak ko. Wala kang karapatan. Sino ka ba? Di hamak na kargador ka lang ng isa sa mga negosyo ko. Naintindihan mo? Puro ka nalang sabi ng sabi sa akin na kargador.
Wala ka namang ibang masasabi? Totoo naman na kargador ka. Isang kargador na may makapal na mukha para ilayo ang anak ko sa akin. Umami ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Dahlia? Ano naman kung meron? Bawal ba? Tinatanong mo pa talaga kung bawal? O dinasampal ka? Malamang bawal. Isa kang duka tapos iibigin mo ang nag-iisa kong prinsesa. Prinsesa? Kailan mo siya itinuring na prinsesa? Kasangkapan lang ang tingin mo sa kanya eh. Pambayad utang lang ang tingin mo kay Dahlia. Wala kang karapatan na tawagin prinsesa ang anak mo kung kahit na kailan, hindi ka naman talaga naging hari sa kanya. Tila na insulto matandang lalaki sa narinig nito. Kaya naman, muli na naman itong pinatikim ng malakas na sampalang binata. Hindi pa ito nakontento. Pinagsisisipapan nito si Daniel kahit na nakatumba na ang upo ang pinaggagapusan nito. Ang lakas ng loob mong insultuin ako. Wala ka naman magagawa ngayon. Ngayon, sabi mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Kasi kung hindi kita titigilan. Papahirapan kita ng papahirapan. Mas gugustuhin ko pang mahirapan kaysa sabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Ganon. Ano Eto, ano? Tama na yan. Bakit kasi hindi nala kayo naging mabuting ama para hindi na lumayo sa inyo yung anak nyo? At talagang bumoboses ka pa, ha? Nilapitan ni Mang Edwin ang lalaking si Jello. Hinawakan nito ang binata sa kwelyo at sinampal-sampal ng mahina. Ay, mukhang malutong ang mukha mo, ha? Sige, tingnan natin kung hanggang saan niyang kadaldalan mo. Anong gagawin mo sa kanya? Naisip ko lang naman, paano kung baliktarin natin? Anong pinagsasabi mo? Siya ang pahihirapan ko, tapos ikaw ang aamin. Walang ano-ano, ay bigla na lamang hinila ni Mang Edwin ang binatang si Jello. Pinagsususuntok nito ang lalaki sa tiyan. Habang nangyayari yon, nagtatawanan ng mga kasama ni Mang Edwin. Ano? Hindi mo sasabihin kung nasaan ang anak ko? Pre, huwag mong sasabihin. Ayos lang ako. Ayos ka lang pala, ha? Muling pinagsususuntok ni Mang Edwin si Jello. Duguan na ang bibig nito. Kaya naman wala nang magawa si Daniel. Mahal niya si Dahlia, pero hindi niya naman kayang makita na unti-unting nahihirapan ang kanyang kaibigan. Tama na! Sige na! Sasabihin ko na! Baliw ka ba? Kapag sinabi mo, para mo na rin hinayaan bumalik sa kalbaryo si Dahlia. Pre, mahalaga ka rin sa akin. Si Dahlia, makikita ko ba kahit bumalik siya kay Mang Edwin? Pero ikaw, baka hindi na kita makita kapag hindi ko tinuro kung nasaan siya. Tamang desisyon mo, bata. Pero akala ko pa naman meron kang paninindigan. Ilalaglag mo rin pala ang anak ko. Isa kang duwag. Ang dami mo namang sinasabi. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang ituro ko kung nasaan siya. Nasaan nga? Dami mo pang daldal eh. Bugbugin ko tong kaibigan mo ulit eh. Sa Barrio 3. Naroon siya. Barrio 3? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Gusto mong malaman kung nasaan si Dahlia, di ba? Pero ngayon sinabi ko na hindi ka naman naniniwala. Anong klaseng utak meron ka? Kapag nalaman kong niloloko mo lang ako, etong kaibigan mo, on the spot papatayin ko to. Di patayin mo. Nagsasabi naman ako ng totoo kaya hindi ko kailangan mabahala, no? Hoy, kayo 5, umalis kayo at puntahan niyo ang Barrio 3. Hanapin niyo ang anak ko ron. Iharap niyo sa akin kahit na anong mangyari. Agad na kumilos sa mga tauhan ni Mang Edwin, na natili naman na matanda sa kanilang harapan. Umupo lamang ito sa harapan ng 2 binata na kapwa sugatan na ang muka. Kapag bumalik sila na walang napala, alam mo na, Daniel, kaibigan mo ang dedo. Mang Edwin, bukod sa problemang to, may kailangan ka pang dapat intindihin. Anong pinagsasabi mo? Ang mga aswang. Ha? Mga aswang? Sinaulo ka ba? Ikaw yata ang wala sa katinoan eh. Meron kayong inagawan ng lupa. Mga kababaihan yon. Binaril nyo nung ayaw pumayag na ibenta ang lupa sa inyo. Mo nalaman yan? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, ang mga aswang babalikan nila kayo. Sinasabi mo dyan, hindi totoo mga aswang. Maghahanap ka lang ng panakot
Yung hindi pa kapalipaliwala. Inutil ka talaga. Isa sa kanila nakatakas at nakapagsumbong. Kaya naman siguradong babalik ang kanila. Maaring bukas o sa susunod na bukas. O pwede rin namang ngayon. Palahimik ka nga. Hindi mo masisira utak ko. Hindi kanya nililinlang. Sa katunayan tinutulungan ka nga niya makapaganda Dahil kung hindi ka maniniwala, magiging kasalanan mo na kung bakit kayo mamamatay. Kung pasabugin ko kaya yung mga bungo ninyo, ha? Hala, ang kukulit nyo rin, ano? Nanahimik na ang magkaibigan ng mga sandaling yon. Ramdam ni Daniel na konting daldal pa nila, tutuluyan na sila ng matandang lalaki. Batid ni Daniel na kayang-kayang gawin yun ni Mang Edwin. Kaya naman, pinili na lamang nilang itikom ang kanilang bibig. Dadaldal pa ba kayo? Napipikon na ako sa inyo Bigla silang may narinig na pagaspas ng pakpak. Nagkatinginan ng mga naroon. Hindi nila alam kung ano ang naririnig nila sa labas. Kaya naman agad na inutusan ni Mang Edyo ng kanyang mga bataan. Pagbalik ng mga ito ay natataranta itong bumalik. Ano? Ano manananggal na pinagsasabi niyo? Nababaliw na ba kayo? Nahahawa na ba kayo rito kay Daniel? Hindi na nakatiis sa matandang si Edwin. Sumilip ito sa labas. Nakita nila ang mga taong may pakpak at kalahati lamang ang katawan. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Edwin. Hindi rin ito makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Ano, Mang Edwin? Di ka kasi naniniwala sa akin Kung sana naniwala ka, nakapaganda pa kayo kahit na papano. Pinapunta mo itong mga aswang dito, no? Baliw ka ba? Di naman kami aswang para maging close kami, no? Ano ba tinitingin-tingin nyo dyan? Barilin nyo! Mga inutil itong mga tauhan ko na ito Pre, paano tayo tatakas dito? Akong bahala, pre. Kanina pa ako nakawala sa tali. Tatanga-tanga yung nagtali sa akin Ayos yan. Kailangan na natin makaalis dito. Ayun, lumabas na sila lahat. Tara na! Biglang bumangon si Daniel at saka kinalagan niya rin ang pagkakatali kay Jello. Nang makita nilang nakikigulo sila Mang Edwin sa labas, pasimple silang gumapang patungo sa isang pintuan na nasa bandang gilid ng warehouse. Kaso paglabas nila roon, nagulat na lamang sila nang merong manananggal sa itaas. Kakaiba ang manananggal na yon dahil bigla na lamang humaba ang dila nito. Nang tumakbo sila, hindi sila tinantanan ng manananggal. Lintik na manananggal to Kumuha ng bato ang lalaking si Daniel. Tumigil sila sa pagtakbo. Nang batuhin niya ang manananggal, hindi naman yun tinamaan. Gagi, ginalit mo lang talaga Sige na, mauna ka na. Anong maunang pinagsasabi mo? Ako na munang bahala rito. Ay, gagi. Joke lang pala. Takbo! Buwang ka talaga! Hinabol sila ng aswang. Noong mga sandaling yon, kahit na masakit pa rin ang kanilang katawan, ay wala silang magawa kundi ang iwasan lamang yon. Nakakita sila ng malaking drum. Nagtago sila sa likod nun. Hindi nila inaasahan na nakaabang lang pala ang aswang sa muli nilang pagsilip. Dinakma si Jello. Tinangka ng manananggal na ilipad sa taas ang lalaki. Pero buti na lamang ay nahawakan ni Daniel sa paa ang binata. Pre, nauubaran na ako. Ayos na yan, kesa matangay ka. Wisit na aswang to Tumulo palawi sa ulo ko. Buong puwersang hinila ni Daniel ang kanyang kaibigan, kaya naman nawala na rin ng tsansang matangay pa ng manananggal si Jello. Nang makabuelo, pinagbababato nila yon. Sa puntong ito naman ay nagagawa na nila itong tamaan. Dahilan para lumipad na palayo ang manananggal na yon. Wisit, mukhang tayo naman ang pinagtitripan nun Tumigil na putukan. Ano na kaya nangyayari? Tingin ko, naubusan na sila ng bala. Kailangan na natin makalis dito. Dali! Wala silang sinayang na pagkakataon. Kahit na alam nilang maaari pa rin silang makasalubong ng manananggal, isinugal na nila ang sandaling yun. Alam nilang kung hindi nila yon lilisanin, maaring sila naman ang mapagbuntungan ng mga aswang. Maraan silang naglakad. Papunta sila sa harapan ng warehouse kung saan naroon nakaparada ang sasakyan. Pasilip-silip pa sila sa paligid. Nang makita nilang nasa kabilang banda ang mga manananggal, mabilis silang gumapang papasok ng van. Dali! Bilis! Nakarating sila sa van. Marahan nilang binuksan ang pinto.
Nang makapasok na sila sa loob, saka lamang nila naalala na wala naman pala silang susi. Ay gagi! Paano natin mapapandar to? Wala namang susi. Pambira naman talaga oh. Sige, dito ka na muna. Ako nang lalabas. Hahanapin ko yung lalaki kanina na maraming nakasabit na susi sa tagiliran. Eh, marunong ka ba mag-drive? Hindi. Ikaw di ba marunong? Baliw! Hindi ako. Si Janjan yung marunong. Ay, anak ng tokwa naman oh. Mga wala pala tayong kwenta sa sasakyan na to. Naku, nandyan na sila! Agad-agad na yumuko ang magkaibigan nang mapagtantong nasa labas na ang mga manananggal. Dinig na dinig nila ang pag-uusap ng mga yon pero iba ang lengguwahe. Kabadong-kabado ang dalawa. Lahat na ng santo ay sinubukan na nilang tawagin, wag lamang malaman ng mga aswang na naroon sila. Maraan silang sumilip sa labas. Nakita nilang papalayo na ang mga yon. May kanya-kanyang dagit na tao ang mga manananggal. Kaya naman nagkaroon na rin sila ng lakas ng loob na lumabas. Bumuntong hininga muna si Daniel. Maraan nilang binuksan ulit ang pintuan ng van. Pero paglabas nila, Ay, putik! muli silang pumasok sa loob ng sasakyan nang makitang may natitira pa palang mga manananggal sa likuran ng warehouse. Nang matanaw sila ng mga yon, agad-agad silang bumalik sa loob ng van. Lumapit ang mga manananggal. Pilit na binabangga ang van para mabasag ang salamin. Pero mamahali ng sasakyan na yon kaya hindi nababasag ang salamin. Kita nila ang mga aswang sa labas na parang takam na takam sa kanila. Naku, mukhang ang dami talaga nila. Gaano pa sila karami? Nakalis na yung iba. Ibig sabihin, nakuha na nila si Mang Edwin. Sana nga nakuha na rin nila si Mang Edwin. Sira ulo yun eh. Hindi talaga sila natigil. Gustong-gusto nila tayong malapa. Mukhang hindi naman nila tayo makukuha rito eh. Siguro, kailangan na lang nating hintayin mag-umaga. Eh wala naman na tayong ibang choice eh. Habang nasa loob sila ng van, inaasar-asar pa ni Jello ang mga aswang sa labas. Inaambaan pa niya ng suntok. Palibhasa, hindi naman makalapit ang mga yon sa kanila. Makalipas lang ang isang oras, tila napagod na rin ang mga manananggal. Nag-alisan na ang mga yon. Pwede na siguro tayo lumabas. Eh teka, akala ko ba hintayin na lang natin mag-umaga? Eh wala naman sila eh. Sabi mo yan ha, kapag tayo talaga napahamak, kasalanan mo to. Huwag ka na kaya sumama. Ako na lang ang lalabas, dito ka na lang. Ha? Yung naman maiwan dito no? Hoy, di tara na. Agad-agad silang lumabas ng van. Meron pa silang nakitang baril sa lapag. Dadamputin na sana ni Daniel ang baril, ang kaso nga lang, bigla na lamang lumitaw si Mang Edwin sa gilid. Kasama nito ang dalawang lalaki. Diyos ko naman, hindi pa pala namatay to? Pamilyar ka ba sa kasabihang matagal mamatay ang masamang damo? May sa demonyo ko talaga eh no? Huwag kayong gagawa ng kahit na anong hindi ko magugustuhan dahil baka babaril ko kayo. Dali niyo ako sa anak ko. Kung hindi, patay kayong dalawa. Minalas na naman ng dalawang magkaibigan. Sa halip na nakatakas na sana sila sa mga manananggal, hindi naman sila pinalad sa kamay ni Mang Edwin. Dinakma sila ng dalawang malaking lalaki. Wala silang magawa. Tinalian na naman sila sa kamay. Ipinasok sila ng van. Bumiyahe sila nang hindi na naman nila alam kung saan sila pupunta. Sa puntong ito, tila nawawalan na ng pag-asa si Daniel. Pakiramdam niya, nakatadhana na talaga ang lahat ng mangyayari sa kanila. Hoy, Daniel! Sabihin mo nga sa akin, anong alam mo sa mga lintik na aswang na yon? Ang alam ko lang, gumaganti ang mga aswang kapag may ginagawa kayong kasalanan sa kanila. Bakit? Wala naman ako kasalanan sa kanila. Di ka talaga nakikinig ano? Sarili mong kagagawan, hindi mo maalala? Ang Edwin, yung mga inagawan mo nga ng lupa, mga manananggal sila. Hindi na nagsalita ang matandang lalaki. Nanahimik na rin sila Daniel at Jello. Parang wala na silang lakas para makipag-asaran pa sa matandang lalaki. Ang tanging iniisip nila ay kung papaano sila makakalaya. Sa kakaisip, hindi na nila namalayan na nakarating na pala sila sa Barrio 3. Malapit lang ito sa Barrio 1. Kaya kinakabahan pa rin si Daniel na baka kapag hindi nakita ni Mang Edwin si Dalia doon, sa 1 naman sila tumungo. Narito na tayo. Ituro mo sa akin kung saan nakatira ang anak ko. Kung hindi, sabog ang bungo niyang dalawa. Oo nga, kanina ka pa paulit-ulit eh.
Tinulak na sila ng dalawang lalaki na armado pa rin ng baril. Naglakad sila papasok ng baryo. Sa mga pagkakataong ito, kabado na ang lalaking si Daniel. Wala naman kasi doon talaga si Dalia. Niloloko niya lamang ang matandang lalaki. Kanina pa tayo lakad ng lakad ah. Saan ba talaga narito ka na ka? O baka naman tinatarantado nyo na naman ako? Di ka ba makapaghintay? Nasa dulo siya tumire. Dulo? Sa dulo pa talaga ha? Malamang, Mang Edwin. Nagtatago siya sa inyo eh. Natural lang na sa pinakatagong parte siya ng baryo tumira. Common sense naman, common sense. Pinagpatuloy nila ang paglalakad. Pero nakarating na sila sa pinakadulo, wala silang inabutang Dalia. Dahil dito, agad nang nanggalaiti ang matandang lalaki. Dinakma nito si Daniel sa kwelyo at idinikit sa pader. Nasaan? Ano? Nasaan dito? Bakit wala ka ba ibakita ha? Agad na nakaisip si Daniel ng paraan para hindi sila tuluyan ni Mang Edwin. Agad niyang sinabi ang imbentong dahilan. Dito ko siya kinatagpo nung nakaraan. Diyan mismo sa bahay na yan. Sira ulo ka ba? Wala nga nakatira dyan. Di malamang umalis na. Umalis na kasi sinabihan mo. Anong sinabihan? Bihag niyo ako, di ba? Paano ko siya masasabihan? Mang Edwin, huwag ka kagad magalit. Isa lang naman ang pwedeng lipatan ni Dalia sa Baryo Uno. Nanlaki ang mga mata ni Daniel nang marinig niya ang sinabing yun ni Jello. Pero wala na kasi silang magagawa. Punong-puno na sa kanila si Mang Edwin. Kaunting-kaunti na lang ay papatay na sila nito. Saan naman ang lintik na baryo na yan? Katabi lang din itong baryo na to. Pwede na nating lakarin. Baka doon na lumipat si Dalia. Ito nang huling tsansa ninyo ah. Kapag ako niloko nyo pa, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako magdadalawang isip na iputok to sa utak ninyo. Mabilis silang kinaladkad patungo sa kabilang baryo. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila roon. Tahimik na rin ang paligid. Hindi pa man sila nakakarating sa bahay ni Dalia, nakasalubong na nila ang dalagang kasama ni Janjan. Halatang naggulat din ang mga yon nang makita silang bihag-bihag nila Mang Edwin. Tay, Ha! Ang kapal naman ng mukha mong tawagin akong tatay, patapos mo akong iwan sa ere. Kung saan kita hinanap eh. Dito ko lang pala matatagpuan. pakawalan mo sila. Ako naman ang kailangan mo, hindi ba? Pakawalan? Siguro itong isang ito, oo, pakakawalan ko. Wala naman tong silbi. Pero itong si Daniel, hindi ko mapapatawad ang isang ito. Banas na banas ako rito. Nang dahil sa pakikialam nitong tarantadong to nagalit sa akin yung mga pinagkakautangan ko. Sinuntok ni Mang Edwin ang binata. Agad namang napayuko si Daniel. Mabilis namang lumapit ang dalaga para awatin ang ama. Bitiwan mo ako! Papatay ko ang lalaki nga sa harapan mo! Itigil mo na ang kasamaan mo, Tay. Magbago ka na. Anong magbago? Walang problema sa ugali ko. Kayong lahat ang may problema sa akin. Kinuha na ng matandang lalaki ang baril na nasa tagiliran nito. Itinutok nito ang baril sa ulo ni Daniel. Mang Edwin, baka naman pwede natin pag-usapan to. Huwag naman sana tayo dumating sa ganyang punto. Mang Ed, punong-puno na ako! Hindi ko na kayang nararamdaman ko. Kailangan ko makapatay. Ang sabi mo, kapag nakita mo na si Dalia, wala ka nang gagawin sa amin. Sinungaling ka pala. Isa ka pang siraw! Tumigil ka! Napalingon silang lahat nang biglang dumating si Mang Abalos. May mga daladala na itong sandata. Ang itsura nito ay parabang sasabak na talaga sa digmaan. Nagsalubong ang kilay ni Mang Edwin. Nakilala nito ang matandang albularyo. Teka, ikaw yung siraulong pare nung araw ng kasal ng anak ko ah. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Hindi ako totoong pare. Nagpanggap lang ako para maantala ang kasal. Pero hindi naman ang katauhan ko ang dapat nating intindihin ngayon eh. Dahil ang dapat nating isipin ay ang mga aswang. Dahil ngayong gabi, pupunta sila sa mga baryo para kumuha ng madadagit para kainin. Higit pa ron, gaganti sila sa iyo, Edwin. Papatay nila ang anak mo. At bakit naman ako maniniwala sa isang tao na kayang magpanggap na pare? Kailangan mo maniwala. Baka nakakalimutan mong kung anong nangyari nung hindi ka naniwala sa amin kanina. Hindi. Wala akong pakialam. Ikaw, Dalia,
Sasama ka sa akin at aayusin ko na ulit yung magiging kasal mo. Ayoko nga. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na hindi ko naman mahal yung lalaking yon? At sinong mahal mo? Etong si Daniel? Etong kargador na ito? Etong walang kinabukasan at hampas lupa lang na ito? Ito ba ang gusto mo? Oo! Si Daniel ang gusto ko! Natameme ang matandang lalaki. Habang si Daniel naman, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Akala niya, sinabi lang yon ng babae para matigil na ang ama nito. Pero nang tinan niya si Dalia, nakita niya ang tila nagsusumamo nitong muka. May lungkot din ang mga mata nito. Si Daniel, niligtas niya ako. Tinulungan niya ako. Mula pa nung bata pa kami, siya na ang nandyan para sa akin. Eh yung lalaking gusto mo para sa akin, wala namang magagawa para protektahan ako sa lahat. Kaya wala akong pakialam kung ano man ang katayuan ni Daniel. Ang mahalaga sa akin, ramdam ko nagligtas ako kapag kasama ko siya. Malaking kalokohan! Anong ligtas ka kapag kasama siya? Walang magagawa yan! Ikaw ba ang negosyanteng si Edwin? Napalingon silang lahat sa kabilang banda nang marinig nila ang pamilyar na tinig. Nagtatakang tiningnan ni Daniel ang matandang babae. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito roon. Daming epal naman dito! At sino ka naman? Yung mga matatanda at ginang na pinagbababaril ninyo para lang sa lupa. Mga kapatid ko sila. Nang marinig nila Daniel ang sinabing yun ng matandang babae, sobrang ikinagulat nila yon. Dahil ang ibig sabihin lang noon, ang matandang may-ari ng tinitirhan ni Daniel ay isa rin palang aswang. Ano pinagsasabi mo? Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Teka, ikaw ba ang pinuno ng mga manananggal? Ikaw ba si Marivic? Oo, ako nga. Ako nga ang pinuno ng mga manananggal. At ngayong gabi, maniningil kami sa kasalanan ng mga tao. Lalong-lalo ka na, Edwin! Nagulat na lamang silang lahat nang biglang nahati ang katawan ni Aling Marivic sa dalawa. Sa puntong ito, pinagbababaril na yon ni Lamang Edwin. Pero nakailag lang ang matandang aswang. Ang pang-ibabang katawan naman ng manananggal ay biglang tumakbo paalis. Sa mga sandaling ito, nagkahiwa-hiwalay na sila. Pero agad na kinuha ni Daniel ang babaeng si Dalia noong mga sandaling yon. Mabilis silang nagtago sa gilid ng bahay. Habang si Mang Abalos naman, nasa gilid lang din at kumukuha ng tamang pagkakataon. Pre, dito kayo, dali! Tinawag sila ni Jello. Agad naman silang sumunod sa binata. Magkakasama na silang apat. Pero hindi naman nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Mas lalo pa silang nawindang nang makita nila sa itaas na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi isang damakmak ng mga manananggal ang makikita na lumilipad sa ere. Ayun na nga ba sila eh? Dalia, umawa ka lang sa akin. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang bibitaw. Daniel, doon! Takbo kayo ron! Baka may mga tricycle driver pang gising doon. Dali, puntahan nyo! Umalis na kayo rito! Hindi na sila nagsayang ng oras. Makakasabay silang dumaan sa gilid ng mga kabahayan. Dumampot na rin sila ng mga 2x2 na may panlalaban nila. Hindi makakalapit sa atin ng mga aswang kung sa mga masisikip na lugar tayo dadaan. Kaya hahanap lagi tayo ng masikip. Huwag kayo matakot. Kailangan natin ng focus. We, pasikat. Parang di nabugbog kanina. Para kasi na ulo magtinuka nga. Aray, kabato ka naman. Nabugbog din kaya ako. Kailangan natin seryosohin to. Teka lang, dito lang kayo. Sisilipin ko lang kung ilang manananggal yung malapit sa area natin. Sandaling bumitaw si Daniel sa babae. Marami itong dumungaw at tumingala. Pagtingin niya sa taas, may mga manananggal lang nakadagit na mga tao. Sa tingin ni Daniel na mga oras na yon, mahirapan silang talunin ng mga aswang kung ang inaasahan lang nila ay si Mang Abalos. Idagdag pa na kalaban din nila si Mang Edwin. Magdaan-daan lang tayo. Kailangan natin makatuwid doon sa kabilang bahay. Mas malapit ang daan kung doon ang direksyon natin. Diyan. Mauna ka na. Alalayan mo si Jello. Masakit ang katawan niyan. Sige, wala namang problema. Nakakuha ng tamang pagkakataon ng lalaking si Janjan at Jello. Walang nakakitang manananggal sa kanila, kaya dali-dali silang tumakbo patungo sa kabilang banda. O ano, kaya mo ba? Kinakabahan ako. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganyang nilalang. Huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako eh.
Isipin mong walang problema na hindi natin malalagpasan kung magtitiwala tayo sa isa't isa. Tumango ang babae. Huminga ito ng malalim. Bumuelo ito bago sila tumakbo. Nang nagbigay na nga ng senya si Daniel, mabilis silang tumakbo. Pero sa gitna ng kalsada, nadapa ang babaeng si Dalia. Napasigaw ito nang tumama ang tuhod sa bato. Naku, napukaw natin yung atensyon nila. Halika na, Dalia, bilis! Hinila ng lalaki ang babaeng si Dalia. Nang makita na nilang lumipad na ang ilang aswang patungo sa kinaroroonan nila, nagmamadali na rin silang pumasok sa silong ng bahay. Pilit silang inaabot ang mga aswang pero hindi sila makababa dahil sa lapad ng mga pakpak nito. Ayos ka lang ba, Dalia? Oo, ayos lang ako. Sorry, ang lampa ko kasi. Nalaman tuloy nila na narito tayo. May naisip akong paraan. Ano naman? Magpapaabol ako sa kanila. Tapos kayo naman, dumiretso kayo sa mga paradaan ng tricycle. Balikan niyo ako sa tapat ng bahay na yon kapag nakakuha na kayo ng mga sasakyan. Hindi pwede. Kapag nagpahabol ka, may ipon lahat ng manananggal sa'yo. Tandaan mo, aswang din si Aling Marivic. Kapag siya ang nakakita sa'yo, yari ka na. Tama si Daniel, Jello. Ang dami ng nadagit na tao. Ibig sabihin lang din nun, hindi sila mahirapan na dagitin ka rin. Pero wala tayong mapapala kung hindi tayo aalis dito. Huh? Ano yun? Tingin ko may dumating para tulungan tayo. Nang maglakas loob ulit si Daniel na sumilip sa labas, nakita na niya ang ilang kalalakihan na may mga dalang palaso at pana. Ang kasuotan ng mga yon ay kahawig ng kay Mang Abalos. Kaya naman agad niyang naisip na baka kasamahan niyo ng matandang albularyo. Makakalis na tayo rito. Dumating na ang pag-asa natin. Diyos ko, salamat naman sa Diyos. Pero mag-iingat pa rin tayo ah. Kailangan natin magdoble ingat. Dahil baka biglang tayo ang puntirihin ng mga aswang na yan eh. Dalia, bumagit na ka sa amin. Jan, ikaw sa una, ako sa dulo, sa likod si Dalia. Bibilisan lang natin ang takbo natin. Para silang tren na magkakabit na tumakbo. Kahit na nakakatakot ang mga naririnig nilang patayan, hindi na lamang nila yun pinansin. Ang tanging layunin lamang nila ay marating ang dapat nilang marating. Ayun na yung paradaan ng mga tricycle. Tara! Papalapit na sana sila sa paradahan nang biglang may makita silang mga manananggal na papalapit sa kanila. Mabuti na lamang ay dumating ang ibang manunugi sa direksyon na yon. Pinagtititira ng mga yon ng palaso ang mga manananggal. Asintado ang mga manunugis kaya agad-agad na bumagsak. Sinenyasan lang sila ng mga yon na magpatuloy na sa pagtakbo. Narating nila ang paradahan. Maraming tricycle na naroon pero wala ng tao. Wala na silang mapapakiusapan na maghahatid sa kanila. At sa kamalas-malasan pa, hindi nila inaasahan na nauna na pala roon na matandang si Edwin. Puminamalas nga naman kayo at sinaswerte naman ako. Ano ba kamalasan meron tayo? Lagi na lang nalitaw itong matandang to kapag tatakas na tayo. Tay, nagmamakawa ako sa inyo. Hayaan mo na kami makaalis. Sige na naman oh. At kapag nakaalis kayo, mawawalan na ako ng pag-asa na mabayaran ng mga utang ko. Ganun ba ang gusto mo mangyari? Nakikita mo ba ang mga nangyayari? Kinukuha ng mga aswang ang mga tao dito para gawing pagkain. Tapos ikaw, puro utang mo lang ang nasa isip mo? Kapag hindi ko nabayaran ng utang ko, tuluyan ang masasayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ikaw, Dalia, sumama ka sa akin. Kung hindi ka sasama, ano? Puputok mo sa amin yung baril? Diyos ko, ngayong gabi pa lang, ilang beses na naming narinig yan. Wag mo nang udyukan, visit ka talaga oh. Iba na ngayon, parang may bumubulong na demonyo sa akin eh. Parang itutuloy ko ng barilin kayo isa-isa. Total, wala kayong pakinabang eh. Ikaw naman, Dalia, sasama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Ayaw ko maging miserable ang buhay ko. Ah, ganon. Eh di papatayin ko na lang tong binatang... Kakalabitin na sana ni Mang Edwin ang gatilyo nang biglang dumating ang manananggal na si Marivic. Lumipat ito at dinagit si Mang Edwin. Pero agad din naman bumagsak ang matandang lalaki nang magawa nitong makapalag. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Muling lumipad ang manananggal at sa pagkakataong ito, tinamaan na nito si Mang Edwin. Dumugo agad ang kamay nito. Napaw po ito sa lupa. Buhay ang kinuha mo! Buhay din ang kukunin ko! Humaba ang kuko ni Aling Marivic at kahit kalahati lang ang katawan nito, nagawa nitong sakalin si Mang Edwin at iniangat pa sa ere.
Itatarak na sana ng manananggal ang mahahaba nitong kuko, pero bigla na lang ding rumisponde ang matandang si Abalos. Tinira niya ng palaso si Aling Marivic. Tinamaan yun sa leeg. Dahilan para magpagewang-gewang ito nang umatras ito. Bago ka pa makagawa ng mas maraming kasamaan sa mga tao, uunahin na kitang ihatid sa impyerno, Marivic! Tumakbo ng mabilis ang matandang si Abalos. Hinugot nito ang itak sa tagiliran. Walang pagdadalawang isip nitong itinarak yon sa dibdib ni Aling Marivic. Walang ano-ano, agad na itong napasukan ng dugo. Hindi pa nakontento si Mang Abalos. Para makasiguradong patay na nga ang matandang manananggal, tinarak pa nito ang isa pang itak sa dibdib. Patay na ang pinuno ng mga manananggal. Dahil sa pagpanaw ni Aling Marivic na siyang nangunguna sa mga aswang, tila bumaba na rin ang tiwala ng iba pang mga manananggal. Unti-unting natalo ang mga iyon ng mga manunugis. Buong akala ni Daniel ay magiging maayos na ang lahat para sa kanila dahil wala na ang mga manananggal. Pero nagulat na naman sila nang damputin ni Mang Edwin ang baril. Itinutok yon kay Daniel. Bago pa man maiputok ni Mang Edwin ang baril, nakaharang na ron si Dahlia. Bumagsak agad ang dalaga sa lapag. Kahit si Mang Edwin ay nagulat din. Galit na nilapitan ni Janjan ang ama ni Dahlia. Pinagsusuntok ni Janjan na matandang yon at saka inhagaw ang baril. Dahlia! Dahlia! Huwag kang mamamatay! Daniel naman, taplis lang to. Hindi ako mamamatay. Aray! Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Pero sige na, umuwi na muna kayo sa bahay ko. Maraming panlinis ng sugat doon. Wala na kayong dapat pang ipangamba. Kami nang bala sa ama mo, iha. Yung mga aswang naman, wala na rin sila. Tumangon na lamang si Daniel at agad nang inasikaso ang babae. Kinaumagahan, napuno ng mga bangkay ng aswang ang bungad ng Baryo 1. Ang mga tao namang nadagit na mga iyon ay himulang naibalik pa ng buhay. Si Mang Edwin naman, sinubukan nitong tumakas. Pero bago pa ito makalabas ng baryo, ginapos na yon ni Abalos. Dinala ito sa istasyon ng pulis para sa mga kasamaan na ginawa niya. Patong-patong na kaso ang bigla na lamang lumitaw na reklamo din ng iba nitong kakilala. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Ayos lang naman ako. Nararapat lang naman na mangyari yun sa kanya. Pagbayaran niya sa kulungan ng lahat na kasamaan niya. Masama pa siya kaysa sa mga aswang eh. Para sa tagumpay! Sa wakas, makakabalik na ako sa baryo namin. Tapos, maiiwan ang baryo na to na wala ng aswang. Maraming salamat sa inyo, ha. Kahit na papano sumaya ako dahil sa inyo. Mang Abalos naman, kung makapagsalita akala mo hindi na magkikita. Pwede pa rin naman tayo magsama-sama kapag may libre kang oras eh. Gusto ko lang din magpasalamat sa inyong lahat. Ginawa niyo ang makakaya niyo para protektahan ako. Kahit ano naman gagawin ko para sa'yo. Yee! Hawakan mo nga, tenga! Hawakan mo nga! Sira ulo, ano yan magsusuntukan? You may now kiss the bride. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Daniel. Wala na siyang pakialam kung makita ng mga kaibigan niya ang kanyang gagawin. Hinalikan niya ng matagal ang babae. Pagkatapos noon ay nagtawanan na lamang sila. Nakabalik ng baryo ang magkaibigan at ang bagong simula ng kanilang buhay. Ang bagong simula naman ng pag-iibigan ni Daniel at Dahlia. Ngayong wala ng aswang sa paligid at wala na rin ang ama ng babae, wala nang magiging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Wakas. Pinagpalang araw muli sa inyo mga kayanggaw, mga kabangers, si Kabanong Puli at tayo na naman ay magsha-shoutout po sa ating yung last na natin na video, yung mabangis na kabit. O yan. Okay, pero siyempre, uunahin po muna natin uli ang ating mga members, yung mga nagpindot ng join button. Okay, at naging member natin dito sa mga kwento ni Kabanong Channel. So unang-una po ay si Lance MB, kay Mayan Zuvela, kay Christopher Kalima, ayan, siyempre kay Almira Alodo, kay Precious, ayan po si Precious Irish Alaw, ayan po, Alaw o Also,
Ayan. Okay, so paulit-ulit na lang po ako dito, no? Pasensya na po dahil ito pong tinitingnan ko, gumagalaw po. Ano ba itong listahan na to ng YouTube? Bakit kaya gumagalaw? Ayan po. Then si Josephine Barrientos, si Noel Reyes, hello po kay Shaolin Your Love, kay Lynn Kalayeg, kay Akala Carmi, kay Kaloyal Cuales, ayan, kay Mark Hill, kay Chris Michael Betita, kay Myla Lutino, kay Trina Santos, kay Jomar Atamosa, ayan, kay Jomar Atamosa at kay Grace Gale, kay Anjo Pisiao, kay Anjo Pisiao, kay Cathy Sioko, and kay Love Mangtas. At ito bagong-bago kay Jordan Villar. Hello, thank you very much po sa inyong suporta, sa inyong pagsali, okay, yung pagpa-member po natin dito sa ating channel. At syempre, yan po, isa po sa mga perks po ninyo ay lagi po kayong nauuna at siguradong lagi kayong nasa shoutout sa ating mga video. Okay, and now, ito naman po, randomly, okay, tayo po ay magsha-shoutout sa mga nag-comment sa mga videos po natin. So, ito random lang to, either nauna kayo, o nahuli kayo, o nasa kalagitnaan kayo. Ini-scroll up and down ko po yung inyong mga comment para mabasa ko po kung sino po ang nag-comment po na masya-shoutout natin. Ito, swertihan lang po ito, no? So, shoutout po kay Mona Lisa Rodriguez. Sabi niya, sana mapapa-all siya pagka siya ay aking na-shoutout. Kaya siyempre, shoutout rin po kay Dwayne Balagbis. Hello po Dwayne, ayan. And siyempre, lahat daw na mga magpapamilya at mga kapitbahay nila nakikinig rin po. Kay Rose Burst, ayan, kay Rose Burst, tapos kay Akisha Ompad, ayan po. Sabi nga si Kabanong rin daw yung nagboboses kay Ima. O ba, nakilala mo ako, ha? And siyempre kay Mona Lisa Rodriguez, yan. Shoutout po galing po siya sa Saudi. 2 years na po daw siyang nakikinig po sa atin. At kay Ellen Kiano, yan, miss na po daw niya yung boses ni Nanay Eva at ang tambalan nyo ni Tatay Tonyo plus yung Three Stooges. Okay? And siyempre shoutout rin po kay Tambayang Oragon Housemates. Hello po, ito si Tambayan Oragon Housemates, talagang lagi po siyang nakikinig sa atin, no? Then shoutout rin po kay Jerry Arsenio, ayan, sa Arsenio family sa Tacorong. Hello po, shoutout po sa inyo. And kaya siyempre sa Colorado family dyan sa Iloilo. And siyempre OFW po sa Dammam, Saudi Arabia. Ayan, hello po sa inyo. And siyempre shoutout rin po ito kay Ana Asa, ayan, listening from Marikina. And kay Jordan Villar, ayan, listening naman po siya. Ito sabi nga, Jordan Villar from Vancouver, Canada. Wow! Bah, sana po all, buti na ang boses ko nakarating ka sa Vancouver. At ito po si Alberto Lili, shoutout from Paranaque. Ako po dating taga Paranaque rin, sa Baclaran po ako, pero ngayon dito na po ako sa Las Piñas nakatira, sa Pulang Lupa 1. Ayan. Okay, and kaya shoutout din po kay Michelle Di Mariano. Ayan, sa Macau, China pa siya. Ba, kung saan nakakarating ang boses natin, ha. And siyempre, shoutout rin po kay Aiko Villeza. Shoutout po sa inyo, mga Aiko Villeza Quintero from Bahrain. Wow! Sa Bahrain pa po siya. Then kay Marita Lagayo, sa Qatar naman siya. Marita Laguyo pala, sa Qatar. Then kay Joselito Laksamana. Ayan, nayanggaw na rin daw po siya. And syempre, shoutout din po tayo kay Nancy Mercado at kay Cora Gimbarda. Ayan, family Gumbarda, hello po. And kay Beverly Carbajosa, hello po. And syempre, shoutout rin po kay Clifford Gaming. Ayan, sa Canada po siya, 4D Atuan. Ayun, buti na lang inano niya, minessage siya, kinomit niya yung kanyang name, kaya nabasa ko po. Ayan po, and kay Mary Ann Pagirigan. Ayan, hello po. And shoutout rin po
kay kay Sangre ng Encantadia. Nakikinig rin po pala siya. Nanonood po siya ng Sangre. Ito sa Abu Dhabi, UAE. And syempre, shoutout rin po kay kay Belinda Chonilo, kay Eric Odonya. Yan, Eric P. Odonya at ang asawa niya na si Ana Lisa Jael. Hello po sa inyo. And syempre, thank you pa, shoutout si Lani Arthur from BFHEVA Paranaque. Aba sa BF Homeowners. Ayan, hello po. And kay Lolin Mahilong. Okay, Lolin Mahilong from Singapore. And syempre, shoutout rin po sa sabi niya, nung 59K pa lang yung subscribers niya, nakikinig na siya sa atin. Yan si Olympia Ronquillo ng taga Quezon Province. Hello po. At syempre, shoutout rin po tayo dito kay Mia Bianca Abo. Ayan, ng listening from Ligaw Albay, kay Chean Atayde, Betty and Mia. Lagi nakikinig sa stories. Hello, thank you very much po. At syempre kay Oliver Alferez. Ayan, hello po. And shoutout rin po kay Bebonya Suzena. Nako. Kaya maganda i-comment nyo po yung pangalan po ninyo. Ayan, ito pinagawa kami. It's me, Fidel Sanchez and Floreline from Pagadian City. Shout out po sa inyo. And syempre po kay Marilu Jose. Ayan, so kay Rory Aquino, and last but not the least, shout out rin po ito kay Jennifer De La Cruz, OFW from Hong Kong at from San Jose Antique. So yung po hindi po natin na shoutout po ngayon, no? Patuloy lang po kayo mag-shoutout. Malay nyo, no? Sa susunod po ay kayo naman po ang maswerteng ma-shoutout po natin. Pero kung gusto nyong sureball talaga na ma-shoutout ko kayo, eto po, i-click nyo lang po yung join button dun po sa pangalan po ng ating YouTube channel, yung mga kwento ni Kabanong. Sa ilalim po ng video natin, nandoon yon, join button. So, click nyo lang po yan. Meron pong mga entry level po ng membership dyan. Pero as little as almost mga 100 pesos lang yata. Diyos ko, parang lang yan, isang mahal pa yung kahan ng sigarilyo. O, di ba po? So, na po nyo na yun, supportan nyo na po sa akin yung sa mga ginagawa nating pagkukwento sa inyo halos araw-araw, no? Tulong na po ninyo sa channel natin yon. So, thank you very much po muli. Sana po patuloy po kayong mag-comment and syempre mag-like sa ating mga videos at sa mga bagong bisita po natin. Please, mag-subscribe po tayo sa ating channel. Ayan po, at ito, sinasabi nga po natin madalas, always, kung saan man kayo naroon, panig ng mundo, panig ng Pilipinas, lagi po kayong mag-iingat, ha? Kasi po, mahal na mahal po natin kayo. Ito po muli si Kabanong saying, I love you!